Sabi nila, ang pag-ibig walang anyo, walang batas at hindi nasusukat ng panahon. Ngunit paano kung ang minamahal mong tao ay ang taong kalaban ng lahi mo? Ipaglalaban mo pa ba siya? Kaya niyo bang harapin na ikaw at siya laban sa mundo? Kaya mo bang ilaban ng taong nakasad sa iyong tagna para maging kalaban? Pinagpalang araw sa iyo, kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Meron akong ibabahaging kwento na sana ay kapulutan ng aral, lalo na sa estado ng buhay pag-ibig. Nangyari ang kwentong ito taong 1974, kung saan ay 20 anyos pa lamang ako. Isang batang manunugis mula sa Visayas. Tawagin niyo na lamang po akong Arnel. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tol! Samahan mo naman ako manligaw oh! Agad akong napatingin kay Eric Cabanong. Ang aga-aga kasi noon, yun agad ang binungad niya sa akin. Naglalaba ako ng damit ko nung araw na yon habang siya ay kagigising lang. Anak ka naman ng tokwa oh. At sino namang malas na babae ang natipuan mo? Ay siya, grabe ka sa akin ha. Hindi mo man lang inalala ang aking nararamdaman. Na ano-ano mo, hambal ko lang, updi ko mangluyag. Ilonggo ang aming pangunahing salita sa lugar na yon, Kabanong. Kami yung mga taong kahit galit na ay malambing pa rin ang tono. Pero hindi siya isang katulad kong may kalahating Bisaya na. Sabi kasi nila kapag Bisaya ka, Banong, kapag nagsalita ay parang palaging galit sa mundo. Totoo naman, pero para sa aming mga Bisaya, normal na usapan pa lang yung sigawan na naririnig ng mga hindi Bisaya. Na ano ka? Balansin mo, Abi. Kung sasama ako sa iyo manligaw, tapos sa akin magkagusto ang nililigawan mo. Ano? Inaalala ko nga nararamdaman mo eh. Hindi mo naman gusto yung mga nililigawan ko eh. Ako, hindi ko sila gusto. Sila. O di ba? Isipin mo nga. At isa pa, lantawa ho. Ang aga-aga pa eh, manliligaw ka na. Baka nga hindi pa nag-aalis na muta yung nililigawan mo eh. 6:00 pa lang na umaga oh. May kape ba kayo? Nako, sabi ko ni. Tingnan mo sa loob. Isama mo ko ha. Sa panliligaw? Sa paglibing sa'yo ng buhay. Ang sungit mo naman. Nireregla ka ba? Ay nako, magtimpla ka na nga. Matalik kong kaibigan si Eric Cabanong at magkapit-bahay lang din kami rito sa Banwa. Ngunit magkasama kami sa bahay sa bukid. Pagtatanim ng palay at munggo kasi ang aming kabuhayan. Ako ang nag-aasikaso dahil abala ang aking ama sa kanyang tungkulin bilang manunugis ng mga aswang. Sabi pa nga niya na ako raw ang magmamana ng kanyang bato sapagkat ako raw ay kanyang anak. Alam mo pre, kung ako lang ang tatanungin, mas maganda kung ang pangalan ko hindi Eric eh. Siguro Romeo na lang o di kaya Don Juan. Baka sakaling tumingin sa akin si Marites, di ba? Para may dating. Muntik na ako matawa, Kabanong, sa sinabi ni Eric kung ano-ano kasi ang kanyang naiisip. Papunta kami noon sa bukid. Umuwi lang kami sa Banwa para madalaw ang aming pamilya. Ay nako, huwag ka nga magpatawa, Eric. Ang dami mong iniisip na walang kabuluhan eh. Ang gusto ni Marites, magpakatotoo ka. Hindi mo kailangan maging iba. Ano ba talagang plano mo? Hindi ka pwedeng maghintay na lang at umasa sa tadhana, no? Aray pre, ang seryoso mo naman. Para namang may namatay. Ang buhay, dapat binibiro lang. Tingnan mo ko, gwapo na, may sense of humor pa. Konting diskarte na lang ang kailangan. Ano sa tingin mo? Kapag binigyan ko siya ng 3 kuneho. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa ganyan, no? Trabaho ang inuuna.
Kung seryoso ka kay Marites, patunayan mo sa kanya na meron siyang mapapala sa'yo. Hindi ka pwedeng maging isang payaso na lang. Kailangan mo maging handa, no? Handa! Ang gusto ni Marites, masaya. Tingnan mo mukha mo, Arnel. Parang lagi may utang na loob sa'yo ang mundo eh. Ngiti-ngiti rin, pre. Baka sakaling maging masigla buhay mo. Kaya mo bang gawin yon? Biglang napatigil si Eric sa kalagitnaan ng kanyang pagtawa. Nagulat naman ako kabanong dahil parang may split personality disorder kung tawagin sa kasalukuyan si Eric. Tatawa tapos bigla na lang tatahimik. Nangunot ang noo ko nang mapansin siyang nakatingin sa di kalayuan na akin namang sinundan ng tingin. Oh, anong biro na naman yan? Teka, di ako nagbibiro. Tingnan mo yun, oh. Pagturo niya sa isang dalaga na nakatayo sa ilalim ng punong akasya, ang dalaga ay nakasuot ng damit na gawa sa magarang tela na hindi pangkaraniwan sa aming baryo. Tahimik siya kabanong at ang kanyang mga mata ay parang may inaaninag sa malayo. Ang kanyang postura ay matuwid at tila may pinagdaraanan. Halata sa kanyang pananamit at tindig na siya ay may sinasabi sa buhay o hindi taga rito sa amin. Bago yan. Hindi ko pa nakikita yan dito eh. Mukhang hindi taga rito yan. Nagulat ako nang biglang naging tila manyaki si Eric habang nilalaro ang kanyang palad na akala mo'y magpapahid ng langis. Huy, anong nangyari sa'yo? Para kang manyaki sa ginagawa mo ah. Ay siya, grabe gidsi mo ba? Ganyan talaga tingin mo, Dong? Ba't ka nga kasi gumaganyan? Nangunot ang noo ko kabanong ng halos maningkit ang mata ni Eric kakangiti. Ang tingin ko nga sa ngiti niya kabanong ay nagli-letter V na. Baka ito na ang bagong tadhana ko, pare. Kakalimutan ko na si Marites. Ay, teka. Mukha siyang napakasarap biruin di ba? O baka naman... Uy, magtigil ka nga. May kakaiba sa kanya, Eric. Mag-ingat ka. Tingnan mo yung pananamit niya, oh. Huwag kang pabigla-bigla dyan. Baka lang may problema yan. Yun na nga, may problema yung tao. Kaya dadamayan ko. Dadamayan mo? Di mo nga kilala yan eh. Sa bagay. O sige, damayan mo. Para kung aswang yan eh, malapa ka talaga ng wala sa oras. Mukhang ang labo namang maging aswang yan, pre. Ang ganda eh, oh. Natigilan kami kabanong na may lumapit na lalaki sa babae. Mukhang nagtatalo sila. Magandang babae ang dalaga kabanong at maganda rin namang lalaki ang kasama nito. Sa wari ko'y mga nasa 20 pataas. Ngunit hindi mo mahahalata dahil sa matipuno nitong katawan at matangkad. Sa tingin ko'y mas mataas nga lang sa akin ng 5 pulgada. O ano? Damayan mo na. Basta tandaan mo mga 5 talampakan ka lang Nako, bahala sila sa buhay nila. Problema nila yan. Huwag na tayong mangialam, no? Tara na nga. Nagpatiuna na siyang naglakad kabanong. Ako naman ay napapailing nilang na tumitingin sa kanya. Bahagya ko pang nilingon ng dalaga na noon ay nakatingin na sa gawin namin. Tila ba nangungusap ang kanyang mga mata, na dahilan para mangunot ang aking noo. Pagdating namin sa kubo kabanong, ay wala na akong narinig kay Eric kundi si Marites. Napapailing na lang ako dahil si Marites na naman ang bida sa kanya na parabang nakakalimutan niyang kasasabi lang niya, nakakalimutan na niya ito dahil sa dalagang nakita namin kanina. Oh, akala ko ba kakalimutan mo na si Marites? Bakit ngayon siya na naman ang bukang bibig mo? Ha? Sinabi ko yun? Nako, Dong Ginagawa mo ako ng istorya Di ko naman sinasabi yun Mukha mo. Nako. Nakita mo lang yung babae sa akasya kanina. Sabi mo kakalimutan mo na si Marites eh. Makita ko lang yung Marites na yan. Sasabihin ko talaga sa kanya yung sinabi mo. Uy! Hindi ka gid magpadayaw Love life ko na dito nakasalalay, Dudong Arnel. Huwag kang ano dyan. Natawa na lang ako kabanong sa sinabi niya na ang ibig sabihin ay magpasikat. Napapailing na lang ako at sinabi sa kanyang magsimula na kami magtrabaho. Naging abala kami kabanong na di na namin halos napansin ang oras. Natigil lang kami sa paglilinis sa mga damo sa palayan nang sabihin ni Eric na magluluto muna siya. Nagpasya na kaming magpahinga dahil nararamdaman ko na rin ang init ng panahon. Nanunuot na sa balat, sinyalis na
oras na ng pananghalian. Noon kasi Kabanong, hindi naman ganun kasakit ang init. Hindi katulad ngayon na parang malapit na ang impyerno sa mundo. Habang nagluluto si Eric ay panay ang kanyang daldal. Para siyang radyo na naghahatid ng balita. Kahit sino na lang kasi ang chinichismis niya. Hinayaan ko na lang Kabanong. Iniisip ko na lang radyo ang pinakikinggan ko. Pre, ilala mo si Aling Bebang, yung matanda na malapit sa bahay nila Indo? Oh, bakit? Kakaibang matandang yun. Dalaga ba siguro yun? Langya ka. Pati ba naman matanda hindi mo na palalampasin? Di puga. Dumi ng utak mo, loko. Tawang-tawan niyang saway sa akin, Kabanong. Ang dipuga, Kabanong, ay ekspresyon naming mga Ilonggo kapag nagbibiruan o di kaya na may nagpapayabangan ng kwento. Ano ba kasi? Paano naman kasi sa pagkababaero mo? Pakiramdam ko lahat ng babae na babanggitin mo gusto mo. Buwang ka talaga. Hindi yun. O sige na pre. Hindi ka ba talaga makakita ng kakaibang kakayaling Bebang? Yung mga mata niya parang laging may kasalanan sa mundo Tsaka yung kanyang damit, kulay pula. Sa tingin mo hindi siya nagsisimba. Siguro nagpaparamdam lang yun. Nagpaparamdam na ano? Na dalaga pa siya. Buwang ka talaga. Total, ikaw naman ang nakapansin. Di ligawan mo na. Seryoso nga no? Kaya mo na si Aling Bebang. Hindi mo alam ang buhay ng tao. Ang dapat nating isipin ay kung paano tayo makakapag-uwi ng sapat na ani. Mas maganda kung hindi ka nakikialam sa buhay ng may buhay Iniligay niya ang kamay niya sa dibdib. Nagkunwaring nasaktan Kabanong. Agoy, huwag kang ang ganyan pare. Ang chismis ang langis ng ating buhay. Nakakaalis ng pagod. O sige, eto pa. Si Mang Teban, alam mo bang napabalita na ang mga lumang motorsiklo niya galing sa... Pinutol ko ang sasabihin niya Kabanong. Ako kasi ang tao na hindi mahilig sa mga chismis kaya hindi ko masyadong pinapatulan ng mga kwentong sabi-sabi. Eric, alam mo kung ganyang kakahilig makialam sa buhay ng iba, bakit hindi mo na lang isipin kung sino yung babaeng nakita natin kanina? Yun ang misteryo na dapat mong pag-aralan. Natigilan naman ako Kabanong at nangunot ang noo nang makita ko ang kakaibang ngiti ni Eric. Uy, naalala niya. Naging seryoso siya Kabanong nang titigan ko siya ng walang kahit na anong emosyon. Ang kaninang tawang-tawa niyang muka ay napalitan ng pagtataka. O nga pre, yung sa puno ng akasya, iba talaga yun no? Parang hindi siya nababagay sa bukid natin Ang ayos ng kanyang tindig, parang galing sa mayayamang pamilya. Ano kaya ginagawa niya rito? Aba hindi ko alam. At yan ang dilan kung bakit dapat tayo mag-ingat. Alata sa kanyang pananamit na siya ay may sinabi sa buhay At nararamdaman ko pre na may kakaiba sa kanya. Isang malakas na enerhiya. At parang yung lalaki, kakaiba rin. Pilit niyang isinusot sa kamay ng babae yung pulang singsing Ha? Nakita mo? Oo. Baka asawa niya yun o ikakasal pa lang. Siguro. Baka tumakas siya sa kasal niya. O kaya naman, isa siyang mayamang binibini na naghahanap ng simpleng buhay at hahanapin ako. Huwag ka nga mag-ilusyon, Eric. Kung meron siyang sikreto, mas mabuting huwag na nating halukayin. Ang mahalaga, alam natin kung sino mga tao rito. Siya, hindi natin siya kilala, no? Nangunot ang noo ko Kabanong nang ngumiti si Eric ng ngiting mapang-asar. Kaya nga, ang bago, ang masarap tikman. Hindi tulad ni Aling Bebang na alam na nating lahat ng kwento niya. Ngunit ang babaeng yun, Arnel, may kwento siyang hindi natin naririnig o alam. Sa tingin mo, babalik pa siya sa lugar na yon? Talaga, hindi mo na tinantanan si Aling Bebang. Baka mamaya yun pa yung makatuluyan mo Wag naman po. Ay teka, naiba ako. Sama mo ako manligaw mamaya Kanino? Kay Aling Bebang? Hindi no. Kahit tatay ko na babaero, hindi papatol dun Alam ko saan ka na nagmana. O sige na, tara na nga, balik na tayo sa trabaho. Kinagabihan Kabanong ay naghanda na kami ni Eric para umakyat ng ligaw sa bahay ni Marites. Habang tinatalunton namin ang daan,
ay may nararamdaman akong kakaiba. Isang enerhiya na hindi ko maalala kung saan ko naramdaman. Napalingon pa ako sa likod nang tila may nakita akong anino. Maging si Eric ay nagulat sa inasal ko. O pre, bakit? May problema ba? Ha? Wala pre. Baka guni-guni ko lang yun. Ano ba nakita mo? Parang may anino na tumakbo papunta sa pinanggalingan natin eh. Pero baka nga guni-guni ko lang yun. Tara na. Bago pa man kami makarating sa bahay ni Marites, ay nakasalubong namin si Ramon. Isa siya sa mga manunugis ng aking angkan. Aniya, pinapatawag daw ako ng aking ama at may mahalaga raw kaming pag-uusapan. Nagkatipon-tipon na raw ang lahat ng mga manunugis at mga babaylan para sa pagpupulong. Sige Ramon, susunod na kami. Nang makalis si Ramon ay hinarap ko ang nagkakamot na si Eric. Tara na, mas mahalaga yun. Si Marites nariyan lang yan. Mukhang nakagawa ka ng tama sa buhay mo ngayon ha. Siyempre, alam ko namang mahalaga yung pagpupulong, no? Nang makarating kami sa pagpupulong, ay naroroon na nga ang lahat. Babae at lalaking manunugis na halos kaedad ko lang ay naroroon. Nang makita ko ang aking ina, ay nagmano ko. Ginulo ko pa ang buhok ng kapatid ko. Tinanong ko pa si inay kung para saan ang pagpupulong. Na sinabi naman niya na tungkol yon sa mga mababangis na aswang na nanalakay nung isang gabi sa kabilang banwa. Arnel, nariyan ka na pala. Halika dito iha, sa tabi ka. Tinanguan naman ako ni Eric. Napapakamot naman ako sa ulo sapagkat alam ko na ang magiging kahihinatnan. Isang banal na tagpuan. Nakaupo kami sa bilog kasama ang aking ama na isang pinuno at ang mga miyembro ng angkan ng mga manunugis, mga tagapagtanggol ng baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Nasa gitna ang aking ama na si Mang Augusto, ang kasalukuyang pinuno. Nasa tabi naman niya ako. Hindi na natin kayang ipagsawalang bahala ang mga nangyayari. Ang aswang na nanalakay noong nakaraang araw ay hindi na pangkaraniwan. Mas mabangis, mas matalino. 2 inosenteng kaluluwa na ang kinuha. Kaya kailangan natin ng bagong lakas. Kailangan natin ng bagong pinuno. Napapitlag pa ako nang napatingin silang lahat sa akin, kabanong. Mga tingin na parabang may responsibilidad ako sa kanila na hindi ko nagampanan ng tama. Napatingin ako kay Eric na kasalukuyan na rin nakatingin sa akin. Seryoso at walang kahit na anong reaksyon. Nagulat naman ako, kabanong, nang mapatingin sa akin si ama nang may pagmamalaki at lungkot. Mga tingin na alam ko na ang kahulugan ngunit nahihirapan akong tanggapin. Arnel, anak, ikaw ang dugo ng lahi. Ikaw ang may taglay ng bertud at tapang na kailangan. Itinatalaga na kita. Ikaw ang papalit sa akin. Ikaw na ang magiging pinuno ng mga manunugis. Nagulat sila, ama, nang tumayo ako bigla. Nagulat din kasi ako, kabanong, sa aking narinig. Ho? Ama, labis ko pong ikinararangal ang tiwala nyo at ang buong angkan. Pero hindi ko po ito kaya. Nangunot ang noo ng aking ama sa kanyang narinig buhat sa akin. Ano? Anong hindi mo kaya? Wala pa po akong karanasan sa tunay na laban. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang lahat ng lihim na mga anting-anting. Hindi ko pa nga po nasusubukan ng aking sarili laban sa isang mabangis na aswang eh. Paano ko po pangungunahan ng angkan kung ako mismo ay nag-aalangan pa? Mapapahamak lang po kayo. Napalingon ako sa pinakaunang matanda sa aming tribo na siyang punong babaylan na magsalita ito. Aniya sa kanyang boses na puno ng paggalang na huwag akong mag-alala. Ang katapangan daw ay hindi lang nasa lakas ng kamay, kundi nasa puso rin. Nagsisimula ito sa paniniwala ko sa aking sarili. Alam kong matapang ka, anak. Ngunit ang pagiging pinuno ay hindi lang sa lakas. Kailangan ang dugo na merong koneksyon sa mga ninuno. Arnel, ang iyong pag-aalinlangan ay katotohanan. Ngunit masigit na panganib ang mananatiling walang pinuno. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Pero ama, kung mabigo po ako,
kung makasalubong ko ang aswang na yan at wala akong hindi ka mabibigo. Nandito kami. Ang takot ang siyang nagpapatibay sa tao. Dahil sa takot mo, mas mag-iingat ka. Tandaan mo, Arnel, ang pag-aalinlangan ay lunas sa kayabangan. Ngayon, itaas mo ang iyong noo, pinuno. Nagulat na lang ako kabanong nang magtayuan sila't nilagay ang mga kamay sa dibdib. Ito'y simbolo sa pagpili ng bagong pinuno. Hindi madali ang maging pinuno, kabanong. Kailangan mong maging matapang at matatag. Kapag ikaw ang haligi ng iyong nasasakupan, kailangan mong maging matapang at matatag sapagkat ikaw ang haligi ng iyong nasasakupan. Nangako naman ang mga kasamahan ko na handa silang ituro sa akin ang kailangan kong matutunan. Basta isa puso ko lamang ang aking responsibilidad. Inabot ni Ama sa akin ang isang sinaunang balaraw. Ang tingin ko ay napako sa balaraw, habang ang bigat ng buong angkan ay nasa aking balikat. Naglalakad na kami pauwi ni Eric sa aming kubo sa bukid. Bitbit ko ang aking bagong balaraw na ibinigay ni Ama. Habang daladala ko ito, kabanong, ay daladala ko rin ang mabigat na pasanin. Sa lalim ng iniisip ko, nagulat na lang ako sa paglapit ni Eric habang napapatingin sa paligid. Uy, pinuno, baka naman pwedeng maglakad ka ng mas mabilis. Parang natutunaw yung seryoso mong mukha sa dilim eh. Halos hindi ka na nagsasalita simula nung matapos yung pagpupulong. Ay nako, hindi ko alam, Eric eh. Sobrang bigat. Tingnan mo to, hindi lang ito isang sandata. Ito ang bigat ng buhay ng lahat ng taga-baryo. At isa pa, tigilan mo nga yung pagtawag mo sa akin ng pinupinuno dyan. Natawa naman siya, kabanong, sabay akbay sa akin na ikinagulat ko. Aba siyempre, ikaw na si Arnel eh, ang hari ng mga manunugis. Ikaw ang bago naming kalasag. Pero, seryoso, alam kong kaya mo yan, pre. Kahit na seryoso ka, nakita ko ang tingin ni Mang Augusto sa'yo. Siya mismo ang nagtalaga eh. May nakita siyang hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Pero, nag-aalangan talaga ako, Eric eh. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa kanila, wala pa akong tunay na karanasan. Ang mga manunugis ay umaasa sa isang leader na sigurado sa sarili. Paano kung magkamali ako? Paano kung dumating ang aswang at hindi ko alam ang gagawin? Hindi lang ako ang mapapahamak. Kasama ko lahat. Huminto si Eric sa paglalakad at hinarap ako. Mababaka sa kanyang mukha ang pagiging seryoso na noon ko lang nakita. Seryoso ah? Makinig ka, pre. Lahat ng pinuno nagsimula sa wala. Ang pagkakaiba mo lang, ikaw ay nag-iingat. At yun ang pinakamahalagang katangian ng isang pinuno. Hindi ang kayabangan. Kaya huwag mong hayaang kainin ka ng pag-aalinlangan. Magtiwala ka sa dugo mo. Napatingin ako kay Eric at nasilip ko ang kaunting kaliwanagan. Di pa man buo pero kahit papaano ay may nakikita na ako. Madali mong sabihin yan dahil hindi ikaw yung nakataya. Ang gusto ko lang naman manahimik ang buhay natin. Magtanim ng palay at munggo. Mag-asawa. Pero ngayon, kailangan kong maging isang mandirigma. Huwag ka mag-alala. Kung magiging mandirigma ka man, ako ang sidekick mo. Ang palabiro mong sidekick. Pero Arnel, huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit tayo tinawag ah. May isang mabangis na aswang ang nananalakay. Kailangan ng baryo ng isang leader. Nagtuloy kami sa paglalakad. Sandaling natahimik. Tanging huni ng mga insekto ang aming naririnig. Ilang minuto rin kami sa ganoong katahimikan nang magsalita ako muli. Sige, gagawin ko ang lahat para matuto. Kailangan kong maunawaan ang lahat ng lihim, lahat ng bertud. Di ako pwedeng maging biktima ng aking sariling takot. Ayan! Yan ang pinuno. Ngayon, dahil seryoso na tayo, bigyan mo ako ng pabuya. Kapag natalo natin ang aswang, baka pwedeng ako pumili ng susunod nating paggising sa umaga ah. Natigilan ako bahagya sa sinabi niya, kabanong.
bahagya ko siyang binatukan na ikinaaray naman niya. Alam ko na kasi ang tumatakbo sa isip niya. Marahil nananawa na siya sa sarang kape. Huy, tigilan mo na ako ah. Tara na nga. Pagdating namin sa kubo Kabanong ay parang may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung anong klaseng enerhiya ang namamayani sa paligid. Pinigilan ko si Eric na kanya namang ikinagulat. Sandali, may kakaiba akong nararamdaman. Isang enerhiya na hindi pamilyar sa akin. Malakas, mabingis at maautoridad. Diyos ko, mabaging ama. Gusto ko pa pong mag-asawa. Dito ka lang, ako na papasok. Hinawakan ko ang kwintas na ipinagkaloob sa akin ng mga babaylan. Nakapaloob dito ang aking mga magiging abyan o salaguron bilang isang bagong manunugis. Pinuno ng mga manunugis. Dahan-dahan akong umakyat sa kubo. Baon sa aking puso ang magkahalong kaba at takot. Lalo na nung maisipan ko na baka ito ay malakas na aswang. Dahan-dahan akong umakyat sa taas at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Habang papasok ako, ay mas lalong lumalakas ang enerhiyang nasasagap ko. Ano na? May aswang ba? Shh! Huwag kang maingay. Alam mo namang madilim eh. Sindihan mo nga riyan yung sulo. Agad namang inabot sa akin ni Eric ang gasera. Dahan-dahan akong pumasok habang si Eric ay pasilip-silip sa labas. Merong yayakap siya sa haligi, di naman kayang magtago sa silong. Nang makapasok na ako Kabanong, ay nanlaki ang aking mga mata sa nakita ko. Isang babae ang nakasiksik sa sulok na parabang nagtatago. Sino ka? At anong ginagawa mo dito sa kubo namin? Agad na lumapit si Eric nang marinig ang aking sigaw. Nang makita niyang babae ay napanganga siya. Napatingin ako sa kanya nang sabihin nito na ito yung babae sa puno ng akasya na nakita namin. Aba, miss, anong ginagawa mo rito? At papanong... Sige na, huwag kayo maingay. Parang awa niyo na. Baka mahanap na nila ako. Sino? At bakit ka nagtatago sa kubo namin? Ha? Nagulat pa kami pareho ni Eric nang bigla na lang lumapit, lumuhod at nagmamakaawa ang babae. Napatras pa kami bahagya. Naghalo ang pag-aalala at takot sa kanyang muka. Dahilan upang makatinginan kami ni Eric. Kailangan ko ng tulong niyo. Huwag niyo akong palisin dito. Kahit ngayong gabi lang. Teka muna. Hindi ka mukhang taga dito ah. May problema ka ba? Ang pangalan ko'y Angel. Tumakas ako sa amin. Pinagtataguan ko ang lalaking naisipakasal sa akin ng aking mga magulang. Napatas ang kilay ko Kabanong sa sinabi niya. Ipapakasal? Pero bakit ka tumakas? Dahil ayaw ko. Ayaw ko sa kanya. Mayaman siya, oo, pero hindi ko siya mahal. Parang wala akong karapatang pumili ng sarili kong kapalaran eh. Alam kong hindi niyo ako kilala. Pero sige na, hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Kung mahahanap nila ako, ipipilit talaga nila ang kasal na ito. Napatingin ako kay Eric na tila nag-aalangan. Maging siya man ay ganun din. Ang lalaki ba yung lumapit sa'yo nung nakaraan sa may puno ng akasya? Nakita ka kasi namin. Siya ba yon? Oo, si Leonardo Valdemor. Nagkatinginan kami ni Eric nang marinig ang pangalan ng lalaki. Ang mga Valdemor ay kilala na may sinabing pamilya. Mayaman, maimpluwensya at higit sa lahat, kilala ang ama nito na hindi mabuting tao. Si Don Alejandro Valdemor. Kilala ito sa pagiging malupit at mapagmataas. Isa rin ang pamilyang ito sa mga minamatyaga ng kanyang angkan bilang mga mababangis na aswang. Pinakamayaman yun dito sa baryo natin ah. Bakit ayaw mo? Sapagat sila ay malupit. Kaya pakiusap, hayaan niyo muna ako dito. Napatingin ako kay Eric nang sabihin niya Kabanong na pwedeng mamalagi si Angel sa kubo hanggang kailan niya naisin. Ako naman ay tinitigan siya na parabang sinasabi ko kung seryoso siya. Kawawa naman. Kung ikaw nasa kalagayan niya, ipapakasal ka sa hindi mo mahal. Isipin mo na lang.
Salamat mga Ginoo. Ako nga pala si Eric. Siya naman si Arnel, ang pinuno ng... Kinalabit ko si Eric, dahilan para matigilan siya. Tila nakuha naman niya agad ang aking nais ipahiwatig. Siya ang pinuno sa bahay na ito. Oo, kaya siya ang masusunod dito. Naunawaan ko, Arnel, Eric. Huwag ka lang lalabas ng may araw. Hindi ka pwedeng makita ng kahit na sino sa lugar na ito. Oo, naunawaan ko. Hindi kami sanay na may babae rito pero dahil kailangan mo ng tulong, sige, pwede ka manatili. Mag-ingat ka lang kasi may kasama tayong mahilig sa babae. Nagulat pa si Eric nang mapatingin ako sa kanya. Ay siya, ako agad. Wala pa naman akong sinasabi Basta mag-ingat ka. Ikaw na lang ang matulog sa silid. Kami naman dito na matutulog sa sala. Salamat, Arnel, Eric. Hindi ko na alam kung anong oras na yon kabanong nang magising ako. Nagulat ako nang makita ko si Angel na nakaupo sa aming balkonahe. Napabangon ako at nilapitan siya. Bagya pa siyang nagulat sa presensya ko. Pasensya na kung nagulat kita. Hindi ka ba makatulog? Namamahay ka ba? Lumingon siya sa akin kabanong. May malaking pagod sa mga mata at lungkot. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Ngunit nararamdaman ko na wala siyang bagay na gustong takasan. Patawad, Arnel. Hindi ko alam kung bakit pero parang may malaking bato sa dibdib ko Sa tuwing ipipikit kong mga mata ko, nakikita ko si Leonardo Baltimore. Ang lalaking gusto mong takasan? Ang lalaking pinili nila para sa akin. Siya ay matipuno, may ari-arian. Ang lahat ay perpekto sa mata ng aking mga magulang. Pero sa tuwing mag-uusap kami, parang nakikipag-usap ako sa isang pader na may isuot na mamahaling damit. Walang buhay. Tumingin si Angel sa malayo kabanong, sa kadiliman ng palayan. Ang lungkot ay hindi maikubli sa kanyang muka. Makikita mo pa rin kung gaano kabigat ang kanyang pasanin. Minsan naiisip ko, anong silbi ng lahat ng pinag-aralan ko kung ang magiging katapusan ko ay ang maging asawa ng isang lalaking hindi ko mahal? Para lang ba ito sa negosyo ni Papa? Lumingon ako sa malawak na palayan. Kinuha ko ang isang tuyong tangkay ng palay at pinaglaruan. Alam mo, Angel, dito sa lupa, may mga bagay na hindi natin mapipili Hindi natin mapipili ang ulan. Hindi natin mapipili ang tagtuyot. Pero meron tayong kalayaan na pumili kung anong binhi ang itatanim natin at paano natin aalagaan yon. Napapitlag pa ako kabanong nang makitang naluluha ang kanyang mga mata. Luha kasi ang kahinaan ko kabanong. Ayaw kong may nakikitang umiiyak, lalo na kung babae. Pero paano ako magtatanim ng sarili kong binhi kung nakakadena ako? Si Leonardo, siya ang kadena ko. Angel, walang sino man, kahit ang iyong mga magulang, ang may karapatang magdesisyon kung saan titibok ang puso mo. Ang buhay ay hindi isang kontrata sa negosyo. Ito ay isang regalo. At ikaw lang ang may hawak ng susi para buksan ang daan mo. Napatingin ako sa kanya kabanong ng may pag-aalala. Maring ibigay ng pamilya mo ang lahat ng yaman sa mundo. Pero kung sa piling ni Leonardo hindi ka masaya, mas mahirap ka pa sa amin na walang-wala. Dahil ang kaligayahan, Angel, ang tunay na kayamanan. Walang pera makakabili niyan. Niyakap niya ang kanyang sarili kabanong at humikbi. Akala ko sa mundong ito ay ako lang ang may mabigat na pasanin. May tao pa palang mas mabigat ang pasanin kumpara sa akin, sapagkat nakataya na sa pasaning yon ang kanyang habang buhay na kaligayahan. Pero natatakot ako. Natatakot ako maging mag-isa. Walang alam gawin kundi ang maging anak ng mayaman. Kung totoong ganyan ka, hindi ka sana tumakas. Hindi ka sana narito. Ang ginawa mo nagpapakita na malakas ka. Mas malakas ka pa kaysa sa mga pader ng mansyon ninyo. Ngayon, ang kailangan mo lang maniwala sa tapang na yan at hanapin ang sarili mong lupa kung saan ka pwedeng maging masaya.
Napangiti ako kabanong nang may pagmamalasakit at pagbibigay pag-asa sa kanya. Ang pag-ibig, Angel, ay hindi dapat pinipilit. Ito ay dapat nadarama. Kung ang pag-ibig parang pag-aari, hindi yung pag-ibig. Yun ay pagkaalipin. Hintayin mo ang pag-ibig na magpapagaan sa iyong dibdib, hindi ang magpapabigat. Tumingin si Angel sa malayo kabanong. Nag-umpisa na rin sumilay ang unang liwanag ng araw sa malayong silangan. Ang kanyang luha ay tumigil na. Napalitan ng panibagong pag-asa na nagmumula sa aking mga salita. Napatingin si Angel sa akin at ang kanyang mga ngiti kabanong ay puno ng pasasalamat. Salamat, Arnel. Hindi ko alam kung bakit pero ang salita mo mas nagpaparamdam sa akin na ako'y isang tao, hindi isang manika. Tumayo ako kabanong at inabot ang kamay kay Angel. Napatingin naman siya sa kamay ko't napangiti muna bago ito inabot. Mabuti. Ngayon, hayaan mong tulungan ka namin ni Eric na harapin ang araw na ito. Kinabukasan, maaga pa lang ay umuusok na ang aming kusina. Nagulat kami ni Eric sa naamoy naming mabangong ulam. Agad kaming napabangon na dalawa at sumalubong sa amin ang nakangiting si Angel. Magandang umaga, Eric, Arnel. Magkape muna kayo. Wow, Angel! Mukhang mabango niluluto mo Uy Angel, hindi mo kailangan gawin yan Hindi ka naman namin katulong dito Ayos lang, Arnel. Pasasalamat ko na rin ito sa inyo. Napansin ko, kayo lang pala ang bahay dito. Oo Sa amin kasi ang buong palayan na to. Kaya kami lang ang bahay na naririto. Kaya, mapanatag ka, Angel. Walang gagalaw sa iyo rito. Basta, huwag ka lang masyadong maglalabas dahil baka may makakita sa iyo. Huwag ka mag-alala, Eric. Nagpadala ako dito ng damit na luma para hindi nila ako makilala. Nagulat naman kami sa sinabi ni Angel. Nagpadala ka? Kanino? Kay Aling Bebang. Kay Aling Bebang? Aling Bebang? Totoo? Kilala mo si Aling Bebang? Oo. Teka, sandali. Kaano-ano mo naman si Aling Bebang? Yung palaging nakapula at matapang? Yung may kainan? Siya ba yun? Oo. Siya ang aming dating katiwala. Nanlaki ang mga mata ni Erica banong siya nalaman. Ako naman ay lihim na napapangiti. Paano naman kasi nililibak niya si Aling Bebang nung nakaraang araw? Teka, katiwala nyo yung kilala mong Aling Bebang? Oo. Bakit? Kilala niyo ba siya? Kilalang kilala. Siya si Aling Bebang na palaging nakasimangot. Yung walang ibang ginawa kundi magtaray sa mga customer niya. Yung babaeng matapang na parang may lalaking tinig? Walang umiimik na kalaban niya sa palengke. Hindi siya kailanman nakita ng umiti at bihira siyang magsalita. Kung magsalita man, parang utos at palagi pang nakapula kapag nagsisimba. Napatingin kami kay Angel nang bahagya siyang tumawa. Siya nga. Pero kayo, ang nakikita niyo ay ang panlabas na anyo lang niya. Ganyan talaga si Aling Bebang. Ginagawa niya lang yung panangga. Paano siya naging katiwala sa inyo, Angel? Sa yaman ng pamilya mo, ganyan ang kukunin yung katiwala? Siya ang nagpalaki sa akin Simula ng bata pa ako. Sa kabila ng kanya matapang na anyo, siya ang pinakamabait na taong nakilala ko. Siya ang tanging taong hindi natakot sa galit ng aking ama. Hindi ko maisip Si Aling Bebang na kung makatingin na parang gusto kang hampasin ng sandok mabait. Para sa amin, siya ay isang terror Ang totoo, si Aling Bebang ay tapat. Umalis siya sa amin dahil hindi niya gustong pagtrato sa akin ng aking pamilya. Lalo na nang ipilit nila si Leonardo sa akin. Siya lang ang nakakita ng lungkot ko. Siya lang ang nag-iisang tao na alam kong hindi ako ipagkakanulo. Kahit anong pabuya pang ibigay sa kanya. Ang tapang niya ay isang katapatan para sa akin. Sa narinig ko kabanong ay biglang nagbago ang pananaw ko kay Aling Bebang. Kaya pala, hindi pala lahat ng nakikita namin ay totoo. Ang isang matapang at walang imik na babae may malaking puso. Nasa ganong tagpo kami kabanong nang may tumawag sa pangalan ko. Si Ramon, ang katiwala ng aking ama. Siya ay matapat kay tatay kaya nataranta ko bigla.
Sinabihan namin si Angel na magtago at baka makita siya. Tinabunan namin siya ng kumot at lumabas kami para harapin si Ramon. Mang Ramon, kayo pala. Magandang umaga po, Mang Ramon. Kumain ka na? Sinagot naman si Eric ni Mang Ramon na siya ay tapos ng mag-agahan nang bigla na lamang itong napahinto. Napatingin siya sa loob ng aming kubo habang kami ni Eric ay binalot na ng kaba. Malakas ang pangamoy at pakiramdam ng mga manunugis, lalo na kapag nahasa na nila ng husto ang kanilang mga salaguron. Halos himatayin kami ni Eric nang sabihin niyang may kakaiba siyang nararamdaman sa paligid. May iba raw presensya na gumagala at malapit lang. Ha? Gumagala? Ito namang si Mang Ramon, oh. Nako, huwag kang mabahala. Dahil kung meron mang aswang na pag-alagala dito iihawi namin siya. Mang Ramon, ano't naparito naman kayo? Sinabi ni Mang Ramon Cabanong na ako'y pinatatawag ng aking ama. Nakita na ng mga babaylan ng aking tagna. Nakita na rin nila kung sino ang aking makakalaban sa hinaharap. Sige po, Mang Ramon. Pakisabi sa aking ama na ako'y darating. Tatapusin ko lang yung agahan namin. Napatango siya Cabanong at nagpaalam ng umalis. Hinatid lang namin siya ng tingin. Bagya pa siyang napapalingon sa aming gawi. Si Eric naman ay kumaway sa kanya. Nang mawala na siya sa aming paningin, ay saka pa lamang kami nabunutan ng tinik sa aming mga dibdib. Napaupo si Eric habang sapo-sapo ang kanyang dibdib. Ako naman ay napabuntong hininga. Sino ba yun, Arnel? Napasigaw naman si Eric sa gulat na ikinagulat ko at ni Angel. Nabatukan ko pa siya Cabanong dahil parang tinatambol ang dibdib ko sa tinis ng sigaw niya. Huy, ano ka ba naman? Nagulat ako eh. Sinasabi ko sa iyo, bawasan mo yung pagkakape ha. Maganda ka na't aalis tayo. Hinarap ko si Angel na noon ay mababakas ang pagtataka sa kanyang muka. Angel, dito ka lang muna ha. Pupunta lang kami sa Banwa. Babalik din kami kagad. Huwag ka masyadong maglalalabas at baka mamaya makita ka ni Leonardo. Sige, Arnel. Mag-ingat kayo ni Eric. Salamat. O sige na, kumain ka na dyan. Tara na, Eric. Bye, Angel. Kumuhay naman si Angel sa amin. Sinunod naman niya ang biling ko na huwag maglalalabas dahil agad niyang sinara ang pinto't mga bintana. Habang naglalakad kami, ay napag-usapan namin ang sinabi ni Mang Ramon tungkol sa kakaibang presensya na nararamdaman niya. Alam naming presensya yun ng aswang. Alam mo, pre, mukhang kailangan na nating dalhin si Angel kay Aling Bebang bago pa sila makakita ng palatandaan. Yan nga ang problema eh. Yung enerhiya na nasagap ni Mang Ramon, hindi ako mapakali. Oo nga eh. Sabi niya, may malaking negatibong enerhiya raw na nararamdaman malapit sa kubo natin. Parang may bigat daw eh. Nagdududa ako. Sino kaya yun? Wala namang may ganong klaseng enerhiya rito. Baka naman galing lang sa atin yun. Baka sa'yo, di ba? Kilala mo si Mang Ramon. Kahit matanda na, hindi siya nakakakamali sa ganon. Nag-aalala ko na baka galing sa pamilya ng mapapangasawa ni Angel yun. Galing sa mga Valdemor. Di ba isa sila sa pinaghihinalaan ng mga manunugis? Tsak na malaking bigat ang dala ng paghahanap nila. Ibig mong sabihin, malapit na sila? Kailangan natin magmadali. Habang nag-uusap-usap kami Cabanong, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na pilit sumisingit sa lubak-lubak na daan papunta sa gilid. Lumabas mula rito si Leonardo Valdemor. Naka-Amerikana pa ito at mukhang hindi sanay sa bukid. Kasama ang dalawa niyang alalay na sa tingin namin ay hinahanap nila si Angel. Nangunot pa ang noon namin pareho ni Eric nang hinagod niya kami mula ulo hanggang paa pabalik. Hoy, mga taga-bukid! Nagkatinginan kami ni Eric. Mayabang pala talaga ang kutong lupa Cabanong. Hindi mo na mapapagtakan kung bakit ayaw ni Angel sa kanya. Magandang hapon po. May tutulong po ba kami sa inyo? May hinahanap kaming isang dalaga. Maganda. May maputing kutis. Mga 20 anyos na. Naligaw ba siya dito sa lugar ninyo? Mabilis namang umiling si Eric Cabanong at nagkunwaring nag-iisip. Habang si Leonardo ay nakataas ang kilay na napatingin kay Eric.
Mayabang na mabantot ang amoy. Mabango siya sa mga ordinaryong tao. Ngunit nang magkaroon na ako ng salaguron, ay mabantot siya para sa akin. Isang dalaga? Dito po? Oo, mukhang may pinag-aralan. Hindi siya taga rito. Tiningnan ko ng diretso si Leonardo Cabanong. Nagpakita ako ng inosenteng mukha. Pasensya na po, Ginoo. Pero wala po kaming napansin na ganun eh. Wala pong bagong mukhang pag-alagala dito sa amin. Dito po sa amin, kilala namin ang bawat isa. Kung may dumating man po na naligaw, mabilis po naming mapapansin yon. Pero wala po talaga eh. Baka naman po nagkamali lang kayo ng daan. Imposible. Dito ang huling sinyalis na nakuha namin sa mga tumulong sa kanyang tumakas. Sayang lang ang oras ko sa inyo. Tayo na! Tinalikuran na kami ni Leonardo at padabog na pumasok sa sasakyan kasama ang kanyang mga alalay. Habang umaandar ang sasakyan, ay nag-iingat kami ni Eric na tingnan sila. Pagkaalis ni Leonardo ay nagbuga ng malalim na hininga si Eric at nagpunas ng noo. Grabe, ang iyabang. Yan pala yung pinagtataguan ni Angel. Yun na nga, at mas lalong nag-alala ko. Tsak na may mga mata at tenga ang mga Baltimore sa lugar na ito. Mas kailangan na nating dalhin si Angel kay Aling Bebang mamayang gabi na. Hindi ba't mas mapanganib siya ron? Mamaya na natin isipin yan. Tara na muna sa Banwa. Pagdating namin sa Banwa, Cabanong, ay agad kaming nagtungo sa banal na lugar kung saan ginaganap ang aming mga pagpupulong. Pagdating namin doon, ay agad naman kaming tinawag ni Ama na kanina pa pala siya naghihintay sa amin. Humingi naman ako ng paumanhin sa kanila at sinabing may nakasalubong lang kami na nagtanong sa amin ng dalagang naliligaw. Dalagang naliligaw? Oo, Mamaya na natin pag-usapan yan. Ang pag-uusapan muna natin ay ang nakasadya yung tag na. naupo na naman ako sa tabi ni Ama habang si Eric ay nakatayo katabi ng iba pang naroon sa pagpupulong. Humarap sa akin ang babaylan at pagkuway lumud sila sa aking harapan. Kinuha nila ang aking kamay at nag-usal ng Latin na dasal. Ang pinakamataas na babaylan ay nagsasalita ng Latin na hindi ko alam kung paano ko ito nauunawaan. Aniya, may nakikita siyang babae sa aking tagna. Ito umano magiging dahilan ng aking kahinaan. Pagandaan ko daw ang kanyang pagdating o nakarating na siya sa buhay ko kaya kailangan kong maghanda. Huwag daw akong papalamon sa kanyang presensya. Maaring maging hadlang siya o maaari ring maging babala. Alinman sa dalawa ay manatili akong matatag sa aking sarili. Ang babaeng ito ay nabibilang sa lahi ng mga kinari o mandurgo. Ang kinaring ito kung sakaling aking makadaupang palad, huwag ko raw siyang sasaktan nang hindi siya tuluyang maging aswang. Ikakasal ang kinari sa isang mabangis na lahi ng aswang, ngunit hindi pa nila nalalaman kung sino. Ngunit ang aswang na ito ay nagmula pa sa lahi ng mga agaras. Anak, ano man ang mangyayari, ikaw ang magpapasya. Ngunit palagi mong tatanda na ang utak ay nasa itaas ng ating ulo. Huwag mong hayaan na manipulahin ka ng iyong puso. Walang masamang magmahal, pero dapat alamin mo kung ano ang tama at mali. Mawalang galang na po, kataas-taas ang pinuno. Ano po bang agaras? Kung mararapatin nyo lang ho, para alam din po ng bagong pinuno kung Nakukuha ko ang punto mo, Eric. Mabuti at iyong naitanong. Mukhang malalim ang iniisip ng bagong pinuno. Napatingin ako kay Ama. Nagulat pa ako sa paraan ng kanyang pagtitig sa akin. Para niya akong sinusuri, kinikilatis, kinikilala ang bawat reaksyon ng aking mukha. Ang agaras ay uri ng mababangis na aswang. Isang mataas o malakas na uri ng aswang. Kilala din sila bilang aswang na mga aswang. Halimaw na mga halimaw. Sila'y malupit, makapangyarihan at kinatatakutan ng mga ibang nilalang. Hindi lang tao ang kaya nilang kainin kundi maging ang mga kapwa nila aswang at iba pang nilalang katulad ng mga engkanto. Umuwi kami ni Eric Cabanong na nakalutang ang isip ko sa kawalan. Para bang ang gaan ng pakot tila hindi nakasayad sa lupa. Naiisip ko ang aking magiging kalaban, mga nilalang na kinatatakutan sa dilim. Nagulat pa ako nang tila may naramdaman akong presensya.
Pasimple akong napatingin kay Eric na nakatingin din sa akin. Tila naramdaman din niya ang presensya. Eric, nag-alala naman siya kabanong dahil sa seryoso kong mukha. Bakit? May nakasunod sa atin. Nakakaramdam ako ng kakaibang presensya. Hindi ko ito naramdaman kanina eh. Nagkatinginan kami sa gilid ng aming mga mata kabanong. Alam ni Eric kung anong ibig kong sabihin. Mabilis siyang nag-isip. Hindi kami nagpahalatang nakarinig o nakaramdam ng anuman. Muntik na akong magulat nang tumawa na lang siya ng malakas at pilit pinalitan ang tono ng aming pag-uusap. Alam mo Arnel, naalala mo ba si Dionisio? Sumakay naman ako sa kanyang trip kabanong at nagkunwaring naaliw. Sino? Si Dionisio na mahilig sa ampalaya? Umayos siya sa paglakad at pilit na inilabas ang boses niya kabanong. Oo, siya nga. Naalala ko, halos mag-away kami sa panliligaw kay Marites eh. Kinukwento niya sa akin na nagbigay daw siya kay Marites ng isang sako ng kamote bilang regalo. Kamote? Bakit naman kamote? Aba, ang matalino. Sabi niya, mas maganda raw yun kaysa bulaklak. Kasi daw, ang kamote masustansya. At kapag kinain ni Marites, palaging maalala siya ni Dionisio kapag dumigay siya. Pinilit akong tumawa kabanong kahit corny ang biro ngayon ni Eric. Patuloy kaming naglakad at nagpapanggap na masayang nagkukwentuhan. Pero ang aming mga mata ay nag-iingat. Tinitingnan ng gilid ng aming paningin. Ano? At ano naman ang ginawa mo? Ang kumag kabanong ay itinaas ang kamay. Nagpapahiwatig ng kanyang pagiging mautak. Ako? Nagbigay ako ng 10 kanta na sinulat ko para sa kanya. Harana gabi-gabi. Pero hindi niya nagustuhan ang kanta ko, Arnel. Uy, bakit? Sabi ni Marites, ang tono ko raw, parang namamatay na baka eh. Kaya ngayon, si Dionisio na ang mahilig sa kamote, baka siya ang type ni Marites. Tinan mo nga naman oh, sa uli, ang kamote nagwagi. Habang nagkukwento si Eric, naramdaman ko na humiwalay ang presensya sa likuran namin. Sa hula ko kabanong hindi na niya maatim ang kakonihan ni Eric. Wala na. Bagya pang napalingon si Eric sa likod. Tunay nga, sigurado kong tauhan yun ni Baltimore. Sinusubukan lang nilang kumpirmahin kung may bago ba talagang tao dito. Kaya kailangan natin mag-ingat. Sa sobrang tahimik ng lugar natin kahit ang kakaibang presensya napapansin natin. Tara na. Buti na lang at madaldal ako. At nakakatawa yung karibal ko sa panliligaw. Sa susunod, Arnel, ikwento mo naman yung tungkol sa pag-ibig mo para mas nakakatawa yun. Hindi na kailangan. Ang mahalaga, alam natin na may nagbabantay. Kailangan na nating magplano ng mas maingat. Hindi ko lang masabi kay Eric kabanong na sa pagkakataong yon na ito na ang unang corny na birong ginawa niya. Dali-dali kaming umakyat sa kubo. Nagulat pa kami at masyadong tahimik, ngunit may gasera pang umiilaw sa loob. Marahil ay gising pa si Angel, ngunit pagpasok namin ay nagulat kami sa aming nakita. Si Ama at Ramon nakaupo kasama si Angel. Ama? Maupo ka. Kinabahan man ay naupo ako sa tabi ni Ama. Habang si Eric ay nag-init ng tubig. Huwag ka makunwari, Arnel. Alam ko na lahat. Ang dalagang ito ay narito sa inyong kubo. Patawad po, Mang Augusto. Hindi ko po intensyon. Alam ko ang buong kasaysayan mo, Binibini. At ngayon, kailangan lang nilang malaman ang tunay na pinasok nila. Tay, tungkol ba ito sa mga Baltimore? Matalim ang mga tinging napatango si Ama kabanong. Alam ko na ang panganib at pinaghahandaan ko na yon. Mas malaki pa sa mga Baltimore, Eric. Hindi lang siya basta anak ng mayaman. Ang kasal na tinatakasan niya ay higit pa sa negosyo. Ito'y tungkol sa kadiliman. Lahat ay natahimik. Napatingin si Angel kay Ama. Maging ako ay kinakabahan sa maaari kong malaman. Arnel, Eric, ang dalagang ito, si Angel, ay anak ng kilalang angka ng mga kinari. Nanlaki ang mga mata namin ni Eric kabanong habang si Angel ay nakayuko lang. Naamoy ko na ang kanyang amoy at naramdaman ko na ang kanyang presensya ngunit aking binaliwala dahil nakikita ko naman siya ay mabuti.
Inari, yun po yung mga mandurugo, yung mga alamat na sinasabi ninyo? Totoo ang alamat. May dugo ng mandurugo na dumadaloy sa kanyang ugat. Ang kasal niya kay Leonardo ay hindi lang tungkol sa pag-iisa ng pamilya, kundi ang pag-uugnay ng dalawang angkan ng kadiliman. Ngunit mga Augusto, hindi ko ibig kumanib sa kadiliman. Kaya ako ay lumisan sa aming tahanan. Ayaw ko maging halimaw na kumakain ng mga tao sa gabi. Gusto ko lang naman na mabuhay ng tahimik eh. Ngunit ang lalaki mapapangasawa mo, si Leonardo Valdemor, siya ay hindi lang isang mayabang na lalaki. Siya ay isa sa pinakamabangis at pinakamakapangyarihang aswang sa buong lugar. Napatras si Eric, hindi makapaniwala. Samantalang ako, Kabanong, ay nagtitimpi. Pero halata ang takot at pagkagulat sa aking muka. Alam ko mapanganib ang pinasok naming gulo. Itinago namin ng hiyas na magpapalakas ng kanilang angkan. Aswang? Kaya pala ang inirhiyan na nasa agap ni Mang Ramon. Ang kasal na ito ay upang pagsamahin ng dugo ng mandurugo na may kakayahang sumipsip ng kapangyarihan at ang kapangyarihan ng aswang. Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ng pinasok mo, Arnel. Hindi ka na lumalaban sa mga tao. Kinalaban mo ang isang mabangis na aswang na handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang mapapangasawa. Napatingin ako kay Angel na ngayon ay lumuluha. Pagkatapos ay tumingin ako kay Ama ng may determinasyon. Hindi ko po siya pababayaan, Ama. Ay, kung yan ang pasya ng isang pinuno, mainam. At ngayon, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Hindi na ito tungkol sa pagtatago. Ito na ang hudyat ng matinding laban na magaganap. Ang aswang ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha si Angel. Napiling si Ama, Kabanong. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng aking balikat. Ang kanyang tingin ay matindi na parang may nagbabadyang malaking panganib. Magiganda ka, Arnel. Ang laban nito ay hindi lang para kay Angel. Para ito sa kaluluwa ng bayan na ito. Ang bigat ng katotohanan, Kabanong, ay bumalot sa buong kubo. Si Angel ay nalaman na namin ang kanyang tunay na pagkatao. At ako'y handa na sa posibleng labanan. Laban na hindi tinatanggap ang takot at kaduwagan. Kailangan mo nang sanayin ang iyong bertud, Arnel. Hindi para sa akin, kundi para sa mga tao sa bayang ito. Napatingin ako kay Angel, Kabanong. Kasalukuyan kaming nakaupo sa balkonahe, habang si Eric ay nagsisibak ng panggatong sa labas. Tama si Angel, pre. Mainam na. Masanay mo na yung mga salaguron. Isa pa, hindi basta-bastang aso nga makakalaban mo eh. Handa akong tumulong, Arnel. Para ako'y makaganti sa iyong pagkukubli sa akin. Maaari kong ihayag ang mga lihim ng bawat angkan. Napatingin ako kay Angel, Kabanong. Saka ko napagtanto na nararapat talaga sa kanya ang kanyang pangalan. Sa kabila ng kadiliman na kanyang pinagmulan, ay pilit niyang iniaahon ang sarili upang makita ang liwanag. Mabangis si Leonardo, Arnel. Mas mabangis sa kanyang ama. Ngunit siya ay may kahinaan din. At yun ang kailangan mong makita. Mahilig silang kumain ng mga maliliit na nilalang, katulad ng mga duwende at lambana. May kakayahan silang kontrolin ng mga mahihinang aswang, katulad ng aming pamilya. Mag-iingat ka rin sa kanyang laway dahil may laso nito. Kapag nakagat ng agaras, manghihina ang biktima at kung nakatakas ay madali ring matutunton ng agaras ang tao na kanyang nakagat. Mabuti, Angel. Hindi ka niya nakagat. Hindi. Dahil bago pa niya magawa yon, nakatakas na ako. Kawawa lang ang aking mga alagad na tumulong sa akin. Nahuli sila ni Leonardo. Ano palang ginagawa mo sa puno ng akasya nung nakaraan? Pinala ko sanang tumakas noon ngunit nahuli niya ako. Nung araw na tumakas ako, nakita ko kayo. Ngunit hindi ko na nagawang humingi ng tulong dahil baka manganib din kayo. Ikaw yung mabilis na tumakbo na nakita ko? Oo, Arnel. Abay, sa hinhin mong yang, Angel. Napatumba mo yung tikbalang sa bilis ng takbo mo ah. Kailangan eh. Arnel, lakasan mo lang ang loob mo. Lalabanan ko siya. At tandaan na ako kung sakaling magtagpo ang landas namin. Sigurado ka na ba, Arnel? Kaya mo na bang talagang gawin ito? Si Leonardo Valdemor, siya ay isang agaras na. Hindi siya tulad ng mga karaniwang aswang. Masigurado pa sa buhay ko, Angel. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Narito si Eric at higit sa lahat,
narito ka. Hindi ko hayaang mahulog ka ulit sa kamay ng halimaw na yon. Ang labang ito, hindi lang para sa kalayaan mo. Para ito sa lahat ng takot na dinala niya sa ating bayan. At alam na namin ang kinakailangan para harapin ang isang agaras. Yun ay ang pananalig sa Diyos. Hindi kami basta-basta. Ang problema lang, Arnel, ay ang lakas ni Voldemort na hindi pangkaraniwan. At alam mong ginagamit niyang impluensya niya para itago ang kanyang kalikasan. Nag-aalala ko, Arnel, kung may mangyari sa inyo, babalik na lang ako sa kanya. Yun ang mas madaling paraan kesa makitang napapahama kayo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Angel Cabanong na parabang sinasabi ko sa kanya na hindi siya dapat na matakot. Una, dahil kasama namin ang Diyos na buhay. Higit siyang makapangyarihan sa lahat ng bathalang kanyang nilikha. Hindi ka na babalik. Piliin mo ang buhay na gusto mo, Angel. Ang buhay na malaya. Ipaglalaban ko yan, kahit sa huling patak ng dugo ko. Napangiti si Angel at nagpasalamat. Nasa ganun kaming tagpo nang may maramdaman akong kakaibang presensya. Maging si Angel ay binalot ng kaba na parabang alam na niya kung sino ang paparating. Sino yan? Si Mama. Angel, magtago ka sa loob. Ngayon na! Walang pag-aalinlangang sumunod si Angel Cabanong at mabilis na pumasok sa loob ng kubo at isinara ang pinto. Kami ni Eric ay naiwan. Nakaharap kay Victoria. Hindi ko inaasahan dito ako dadalhin ng aking mga paa. Ano ang may tutulong namin sa inyo? Nasaan ang anak ko? May nakakita sa kanya rito. At naamoy ko ang kanyang amoy at presensya. Kung naririto siya, ilabas niyo na siya. Victoria? Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, tao. Tunay ngang maimpluwensya ang pamilya ni Angel. Batay na rin sa suot ng kanyang ina. Napatingin si Victoria sa paligid at napasinghot bahagya. Saka dumilat ng mga mata at nakangiti. Saan ka nagtatago, Angel? Akala mo ba'y hindi kita mahanap, anak ko? Walang hindi magagawa ang iyong ina. Kaya kung naririto ka, ay lumabas ka na. Kung ayaw mo may mangyaring masama sa iyong mga kaibigan. Kaya anak, umuwi na tayo at hinihintay ka na ng iyong ama. Wala ko si Angel dito at huwag mo akong pinagbabantaan dahil hindi mo alam ang aking kakayahan. Palibhasa ay may lahi kang matapang tao. Pero walang silbi ang tapang mo sa akin. Sige, mga mahihinang nilalang. Nasaan ang aking anak? Ibigay niyo siya sa akin at baka sakaling mapagbigyan ko kayo ng mabilis na kamatayan. Hindi nga namin alam. Umalis siya. Huwag niyo akong gawing tanga. Narinig ko ang boses niya. Malayo pa lang ako'y naririnig ko na siya. Nasaan siya? Sige, huwag kayo magsalita. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si Victoria at ang mga mata niya Cabanong ay biglang naging parang ginto sa liwanag ng araw. Ang hangin ay tila bumigat at ang mga ugat sa paligid ay tila gumagalaw. Kayo ay nagtatago ng isang bagay sa akin. Kayo ay humahadlang sa isang kasunduan na ginawa bago pa man kayo ay sinilang. Ako ang reyna ng mga kinari. At ang sino mang hahadlang sa aking kapangyarihan ay pagbabayaran nito ng mahal. Napalingon siya sa kagubatan kung saan parang hindi nasisikatan ng araw. Kapag nagkasala kayo sa akin, hindi lang ang buhay ninyo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong ang lahi nyo, ang bawat hininga ng dugo ninyo, ay magdurusa sa loob ng 7 henerasyon. Ang inyong kaligayahan ay magiging abo. Ang inyong panaginip ay magiging bangungot. At ang inyong alaala ay mabubura na parang hininga sa hangin. Muli siyang napalingon sa amin ni Eric. Matalim ang titig ngunit wala akong maramdamang takot. Nilabanan ko ang mga titig niya na parang kasing talim ng aking balaraw. Kapag hindi niyo binigay si Angel sa akin, titiyakin ko ang Voldemort ay magiging mas magaling na kalaban kumpara sa magiging kamatayan niyo sa kamay ko. Babalik ako, tao. Hindi kayo magtatago ng matagal. Hindi ako natatakot sa banta mo, Victoria. Kung tinatago ko man ang anak mo, ay hindi ko siya ilalantad sa inyo. Kahit isama mo pa ang mga Voldemort. Anong klase kang ina at reyna ng mga sinasabi mong kinari kung hindi mo kayang palayain ang kalayaan ninyo? Hanggat nakabigkis kayo sa mga Voldemort, ay hindi ka matatawag na reyna, kundi isang hamak na alagad lang. Mabilis siyang bumaba sa hagdanan at ang kanyang mga yapak ay mabigat. Ang hanging dala niya ay nagpataas sa aming mga balahibo.
Agad na nagbuga si Eric ng kanyang malalim na hininga na kanina pa niya pinipigilan. Ako naman ay kalmado lang na nakatitig sa malayo. Nakita mo ba yon? Siya talaga ang Reyna, Arnel. Mas malaki ang labang ito kaysa inaakala natin. Hindi na mahalaga. Kung kailangan kong labanan ng Agaras at ang Reyna ng mga Kinari, gagawin ko. Hindi ako atras. Natahimik kami nang lumabas si Angel. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ko habang hawak ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Ayos ka lang ba, Angel? Hindi mo naman sinabi na Amazona pala yung nanay mo. Seryoso ang aking mama sa kanyang banta. Natitiyak kong manganganib kayo. Huwag ka na mag-alala, Angel. Hindi naman kami natatakot eh. Isa pa, baka mabiyudo ang kaibigan ko kahit wala pa man kayo. Uy, pinagsasasabi mo dyan. Uy, para namang ngayon lang tayo. O sige, magpapanggap akong wala akong alam. Arnel, Eric, pakiusap. Maging makatotohanan tayo. Hindi lang ito basta-basta pagtatalo. Ito ay buhay at kamatayan. Si Leonardo Baltimore ay hindi lang isang aswang. Siya ay isang agaras. Hindi mo alam ang kapangyarihan niya. Walang sino man ang nakatatalo sa isang katulad niya. Alam ko, Angel, hindi ako magbubulag-bulagan sa dilim na haharapin natin. Pero kung hahayaan na lang natin siyang mamayagpag, hindi lang ang buhay mo ang mapapahamak, kundi pati na rin ang kapayapaan ng lahat. Kaya hindi ko hahayaang mangyari yon. Arnel, tama si Angel eh. Delikado to. Hindi to isang simpleng pagbabanta. Kailangan natin ng masusing plano. Ang Reyna ng mga Kinari, ang nanay mo Angel, ay nagbanta. Alam niyang nandito ka eh. Kung hindi tayo gagalaw ng maingat, magigiba ang mundong ito sa ulo natin. Kung ganon, bumalik na lang ako. Yun ang mas madaling paraan para matapos ang lahat. Pabalik ako sa aking mga magulang. Magpapakasal ako kay Leonardo. Sa ganitong paraan, hindi na ninyo kailangan harapin ang galit ng Agaras at mga Kinari. Maiwasan niyo ang labanang ito. Nagulat ako sa sinabi ni Angel Cabanong sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Tumayo ko, tinarap siya. Matinding pagtutol ang makikita sa aking mga mata. Huwag mo sabihin yan, Angel. Pero, itong katotohanan, nakita mo si Mama. Alam mo ang banta niya. Hindi ko kayang ipahama kayo dahil lang sa akin. Mas gugustuhin ko pang tanggapin ang kapalaran ko kaysa makitang napapahamak ka. O si Eric. Hinuwakon ko siya sa kanyang balikat, Cabanong. Alam ko na nag-aalala na siya sa amin. Tumingin ka sa akin, Angel. Wala nang madaling paraan. Ang pagbalik mo ay hindi katapusan ng laban. Simula pa lang yan ang pagpapahirap ng panghabang buhay para sa'yo. Hindi ka na babalik sa kanya. Nakita kong muli siyang umiyak, Cabanong, at alam ko rin na hindi na niya gusto pang bumalik sa mga magulang niya. Mabuti siyang tao kaya para sa akin ay nararapat siyang ipaglaban. Hindi lang siya kundi ang kanyang magiging kalayaan at kaligayahan. Hindi ka na pag-aari ng mga Baltimore o ng mga Kinari. Malaya ka at ipaglalaban ko ang kalayaan mo hanggang sa huling patak ng dugo ko. Haharapin ko ang Agaras, haharapin ko ang Reyna, at haharapin ko ang sino mang magtatangkang kumuha sa'yo. Ama si Arnel, Angel. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Mag-iisip kami ng paraan. Hindi pa tapos ang laban at hindi ka namin isusuko. Arnel, Eric, maraming salamat. Niyakap ko si Angel Cabanong na ipinangdilat ng mata ni Eric. Sinamaan ko siya ng tingin. Maniwala ka sa akin. Hahanap tayo ng butas. Hindi tayo matatalo ng takot. Ang pagkakaibigan natin ay mas malakas kaysa sa anumang aswang o kinari na haharap sa atin. Ngayon, magpahinga ka na. Pag-iisipan namin ni Eric ang susunod na hakbang. Hiniwalay ko si Angel at dahan-dahan itong pumasok sa loob. Naiwan kami ni Eric. Nakatingin sa malayo habang nagpapalitan ng seryosong tingin. Kaya mo ba ito talaga, pre? Kailangan eh. Wala nang atrasan, Eric. Ang laban nito ay para kay Angel at para sa lahat ng mga taong nabubuhay sa takot. Nagulat na lang ako, Cabanong, nang bigla na lamang yumakap si Eric sa sarili niya na may papikit-pikit pa. Oh, naano ka? Ay sus, Arnel. Ipagtapat mo na kasi na may gusto ka kay Angel. Kita naman sa mga mata mo na hanggod imo ang kaluya kay Angel. Huwag ka nang patumpik-tumpik dong. Tandaan mo, gwapo din yung Agaras mong karibal. Ha?
Bahala ka. Kita mo to abs siya? Di ba marami? Baka mga 16 packs yun. Daw, gago ka bala. Pinapatawa lang kita, no? Natigilan kami kabanong nang makita namin si Ama at si Ramon. Kasama pa ang ilang manunugis na paparating. Animoy nagmamadali sila. Nagkatinginan naman kami ni Eric at agad na sinalubong si Ama. Ama, bakit kayo naririto? May problema ba? Higit pa sa problema, anak. Walang oras para sa pag-uulat. Nasaan si Angel? Nasa lupo ng kubo. Samahan mo ako sa kanya. Dali! Pumasok kami sa loob. Naroon si Angel kabanong at nag-aayos ng aming kagamitan. Seryoso siyang napatingin nang makita niya si Ama. Angel, walang personalan sa akin to, ha? Pero kailangan natin maging matulin. Kayo, Arnel at Eric, pakinggan niyo mabuti ito. Huminga ng malalim si Ama at nagsimulang magsalita ng may otoridad. Natunto namin ang pinakabagong balita. Ang lahi ng Agaras at ang mga kinari, ang angka ni Leonardo Baldemor at ang pamilya ni Victoria ay nagpadala na ng mensahe. Lulusob sila, Arnel. Hindi na sila maghihintay pa. Malapit na silang dumating. Nagkatinginan kami ni Angel at Eric at mababakas sa mukha nila ang takot at kaba. Kailan na, Ma? Sa lalong madaling panahon, kailangan na natin kumilos. Ang pinakamahalaga ngayon, kailangan madala si Angel sa Banwa. Sa Banwa? Ang Banwa ng mga manunugis? Oo, Angel. Walang ibang lugar na mas ligtas sa'yo. Sa Banwa, mas mahihirapan silang lusubin ka. Walang sino man na makakapasok sa aming teritoryo nang hindi napapansin. Doon ka protektado. Pero Ama, kung dadali namin siya doon, magiging target kaming dalawa ni Eric sa daan. Mas gusto kong manatili siya rito. Mas manganganib siya doon. Hindi na pwede, Arnel. Alam na ni Victoria na narito si Angel. Ang kubo na ito ay magiging unang lugar na susugurin nila. Bilang kataas-taasang pinuno ng mga manunugis, inuutusan kitang dalhin si Angel sa Banwa. Hindi na ako nakaimik pa, Kabanong. Alam ko namang nais din ni Ama ang protektahan si Angel. Kaya wala na akong magawa kundi ang sundin siya. At ito pa ang mas importante. Maganda ka, Arnel. Ang laban nito ang magiging pagsubok mo. Sa oras na ito, hindi lang kita anak, kundi ikaw na ang bagong pinuno na haharap sa pinakamalaking banta ng ating lahi. Hindi lang ito para kay Angel. Ito ay para sa ating lahat. Kung ganon, mahal na pinuno, anong magiging papel namin sa laban? Ikaw, Eric, magiging katuwang ni Ramon. Maganda kayong dalawa. Sisiguraduhin ninyong ligtas si Angel sa Banwa. Pagdating nyo ron, ihahanda ko ang ating mga mandirigma. At ikaw, Arnel, ay ililigaw mo ang presensya ng mga aswang. Sa timog ka magtungo at kami ay susunod doon. Arnel, pakiusap. Sumama ka na lang sa akin sa Banwa. Hayaan mo na muna ang mas nakatatanda ang lumaban. Hindi, Angel. Tama si Ama. Kailangan ko nang harapin to. Itong oras para patunayan ko ang sarili ko bilang pinuno at bilang lalaking handang ipaglaban ang kalayaan mo at ang buong baryo. Arnel, may inihanda akong ilang kagamitan na magagamit mo. Alalahanin mo, bilisan ninyo. Hindi na tayo dapat pa naabutin pa ng gabi. Mag-ingat kayo sa mga alino. Napatingin siya sa labas na tila inuusig ang oras, Kabanong. Nag-usal siya ng Latin na salita habang nakapikit. Napatingin siya sa amin nang makadilat na siya at tumango. Kailangan ko nang bumalik sa mga kasamahan natin. Huwag kayong mag-aksaya ng oras, Eric. Roman, umalis na kayo. Masusunod po, kataas-taas ang pinuno. Mag-iingat ka, Arnel. Aalis na sana sila, Eric, nang mapahinto si Angel na aming ipinagtaka. Bakit, Angel? Mga dugo. Nakaamoy ako ng dugo. Tila balak nilang gisingin na ang natutulog na dugong kinari ni Angel. Agad na lumapit si Ama kay Angel at hinawakan ng kanyang noo. Nakita rin ni Ama na nagbabago ang kulay ng mga mata ni Angel. Dinasalan niya ang dalaga para pigilan ang pagkilos ng dugong kinari o mandurgo sa kanyang katawan. Nagbigkas si Ama ng mga salitang hindi ko maintindihan. Na ang ibig sabihin pala ng mga salitang yon ay mga salaguron. Pigilan ang pagkabuhay ng kanyang dugong mandurgo. Isang mabisang dasal na Latin para kontrahin ang lahat ng mahikang itiman o puti. May naamoy ka pa ba, Iha? Wala na ho. Maraming salamat, Mang Augusto. Eric, Ramon, sige na. Kayo humayon at ililigaw ni Arnel ang mga presensya. Siguraduhin niyong hindi maaalis ang balabal ni Angel.
nang hindi siya maamoy ng mga kalahi niya. Naintindihan ko, kataas-taas ang pinuno. Tayo na, Angel. Mag-date na, umalis na tayo. Umayos ka, Eric, ha? Hindi ko pa alam kung gaano katalim tong balaraw ko. Baka gusto mong masubukan. Muna, sayong-sayo na si Angel. Huwag ka mag-alala, kay Marites pa rin ako. Gusto na, main na kayo. At magparami po. Tara na nga, Mang Ramon. Baka mamaya, ma-Eric labo pa ako dito. Mabilis silang naglakad at umalis. Napapailing na lang ako, Kabanong. Napatingin ako kay ama at tumango. Bagya pa akong napayuko, saka tumakbo na mabilis. Tumakbo ko sa timog, Kabanong, at naramdaman ko ang presensya ng mga aswang na nakasunod sa akin. Nagpatuloy ako at hindi lumilingon hanggang sa makarating ako sa timog. Isa itong kagubatan na wala pang nananahan sa panahong yon. Napatayo ko sa gitna ng malawak na lupain sa gitna ng gubat. Nag-aabang at naghihintay. Napatingala ako sa langit na makarinig ako ng isang malakas na tawa sa likod ko. Napabuntong hininga ako at hinarap siya. Walang iba kundi si Leonardo Valdemor. Nag-iisa ka. Ang tapang mo ay kasing walang kwenta ng lahi mo. Inakala mo bang sa pagtatago ng babae ko matatapos ang laban? Narito ako para harapin ka, Valdemor. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo ako nakikita Ikaw? Haharapin ko? Ang isang manunugis ay umaharap sa isang agaras? Walang puwang ang ganong kayabangan. Natawa siya bahagya, Kabanong, at tuminga ng malalim. Ang boses ay naging mas mabigat at emosyonal. Ang sinira mo, Arnel, ay hindi lang ang kasal. Sinira mo ang pangako ng lahi ko sa mga kinari. Si Angel, siya ang huling dugtong para sa kapangyarihang pinaplano ko. Ang tinatawag mong pangako ay isang kulungan, Valdemor. Isang pagpapahirap na ginamit mo para palakasin ang sarili mo. At ano? Dahil sa'yo tumakas siya. Pumili siya ng isang magsasaka na walang yaman, walang kapangyarihan, at walang kasiguraduhan. Pilit mong pinaniniwalaan na ang pagmamahal mo ang magliligtas sa kanya. Samantalang ang inaalok ko sa kanya ay lakas at immortalidad. Hindi siya tumakas para sa akin. Tumakas siya para sa kanyang kalayaan. Ang inalok mo ay pagkakalipin. Ang sino man na totoong pag-ibig ay hindi nagpaparusa sa babaeng pinili niya. Hindi ka minahal ni Angel, Valdemor. At yun ang pinakamasakit na katotohanan na hindi mo kayang tanggapin. Hindi niya ibig maging halimaw na nabubuhay at nagtatago sa dilim. Biglang nag-iba ang kanyang mukha. Ang pait ay hindi na niya maitago. At ang mga mata ay nagliib na, Kabanong. Dahil hindi niya ako minahal, kukunin ko siya ng pwersahan. Ang babaeng yon ay kailangan matuto na ang tadhana ay hindi maaaring takasan. At ikaw ang dahilan kung bakit niya ako tinalikuran. Itinaas ang kanyang kamay at ang hangin ay biglang lumabas, Kabanong. Ngunit ako ay nanatiling nakatayo lang at hindi ako kumikilos. Wala kang kasama, Arnel. Marami kami. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ang liwanag ng araw. Napatingin ako sa paligid, Kabanong, na walang bahid ng takot na makikita sa aking mga mata. Nakatayo lang ako at nanatiling nakatingin sa kanya habang hawak ko na ang aking balaraw at tanda ko nang hilahin kapag sumugod sila. Hindi ko kailangan ng kasama, Valdemor. Para masabing ako'y malakas at matapang. Sapat ang katotohanan na si Angel ay malaya at hindi mo na siya makukuha. Nakita kong nagbagong reaksyon ng kanyang mukha, Kabanong. Hindi alam ni Leonardo na siya ay aking inoobserbahan na tulad ng sinabi ni Angel na hanapin ko ang kanyang kahinaan. At ang kanyang kahinaan, Kabanong, ay mismong si Angel. Kung gusto mo makuha siya, dumaka muna sa akin at hindi ka na makakalabas ng buhay sa gubat na ito. Sayang ang dugo mo. Pero sige, kunin niyo siya. Sa isang iglap ay sumalakay ang mga tauhan ni Leonardo. Mabilis kong hinugot ang aking sandata at nagsimula ang labanan sa ilalim ng papalubog na araw. Isa-isa ko silang pinagtatataga at hinugot ko muli ang aking latigo para latiguhin ang mga aswang. Nakikita ko naman kung paano manggigil si Leonardo habang nakikita niyang parang hangin lang kung tagain ko ang kanyang mga tauhan at isa-isang nagsisibagsakan sa lupa. Sumugod ng sabay-sabay ang mga agara sa taminado kung malakas sila. Tumilapon ako at tumama sa puno at bagyang nagsuka ng dugo. Luluso pa sana ang mga aswang nang pigilan sila ni Leonardo. Sinabihan silang manatili sa likod
dahil siya na ang makikipaglaban sa akin. Ha! Magaling! Hindi ka pala kaagad namatay sa mga tauhan ko. Ngayon, ipakita mo sa akin ang sinasabi mong pag-ibig mo! Natawa ko bahagya Kabanong habang hawak ang aking balaraw. Ang tingin ko ay nakatuon sa bawat galaw ni Leonardo. Hindi to tungkol sa pag-ibig, Valdemar. Ito'y tungkol sa karangalan. Sumugod si Leonardo sa akin, Kabanong. Mabilis at malakas. Hindi siya gumagamit ng sandata. Nagtiwala lang siya sa kanyang likas na lakas bilang isang agaras. At masasabi kong siya ay malakas. Tunay na malakas. Hindi pa niya pinapakita ang kanyang tunay na anyo, ngunit habang pasapit na ang takip silim, ay mas lumalakas siya, Kabanong. Lakas na hindi ko inaasahan. Nagsimula ang laban sa sunod-sunod na atake. Tinangka ko ng gamitin ang aking bolo para hiwain ang braso ni Leonardo. Ngunit tila bakal ang balat ng aswang. Umiwas lang siya sa mga atake ko at makikitang kalmado pa rin siya at tila hindi tinatablan. Ha! Masyadong mabagal, manunugis! Gamit ang isang mabilis na patalikod na suntok, sinalubong ni Leonardo ang katawang ko. Ang lakas niya ay hindi pangkaraniwan. Tila tumama ako sa isang matibay na pader. Tumatalsik ng ilang metro. Bumagsak sa lupa. Nabuga ang hangin sa kinabagsakan ko, Kabanong. Pakiramdam ko'y nauga ang lupa sa nagkalat na alikabok sa paligid. Ah! Aray! Ah! Agad akong tumayo. Pinunasan ng dugo sa aking labi. Ang aking baluti ay bagyang nayupi. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatuon kay Leonardo. Kalmado pa rin. Naglalakad ng dahan-dahan si Leonardo papalapit sa akin na may kayabangan sa kanyang tindig. Ayan! Ganyan ang nararamdaman kapag hinaharap mo ang tadhana mo. Hindi mo kayang talunin ng isang Diyos, Arnel! Natigilan siya at nangunot ang kanyang noo nang tumawa ko ng malakas, Kabanong. Nakita ko naman kung paano siyang magngit-ngit sa galit. Diyos? Ikaw? Nag-iisa lang ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos Ama na lumikha sa akin at sa'yo. Isa ka lang namang tao eh. Kayo ng angkan mo. Mga angkan na mas piniling ibenta sa demonyo ang mga kaluluwa kapalit ng itim na kapangyarihan. Kung ikaw ang Diyos sa kadiliman, di talo mo na si Lucifer. Nako, baka mamaya marinig ka nun. Manahimik ka! Magaling ka lang sa satsat. Sa bagay, nagbibiro ka kasi mamamatay ka na. Naglakad siya papalapit sa akin habang tumatawa. Habang naglalakad si Leonardo, ginamit ko ang sandaling yon para mag-regenerate. Mabilis akong gumawa ng isang maingat na galaw. Hindi direktang atake kundi isang pagkukunwari para siya ay malito. Gumamit ako ng isang mabilis na hampas ng bolo sa paa ni Leonardo. Ngunit tinitigan lang ni Leonardo ang atake ko. Tsak na walang epekto. Ngunit ang totoong atake ko ay ang kanyang balakang. Mabilis akong umikot. At sa lakas ng aking buong katawan, sinipa ko ang kanang tuhod ni Leonardo. Nabigla siya, Kabanong. Ang kanyang matigas na balat ay hindi nabali. Ngunit ang puwersa ng sipa ko ay nagpahina ng kanyang balanse. Umikot siya at bahagyang napahawak sa tuhod. Aray! Ah! Sa sandaling yon, bumukas ang depensa ni Leonardo. Mabilis kong sinamantala ang pagkakataon. Gamit ko ang aking kaliwang kamay, hinawakan ko ang isang piraso ng matulis na kawayan na inihanda ko at sinaksak ko ito ng buong lakas sa tagiliran ni Leonardo. Napadaing siya. Ang galit ay bumalik sa kanyang muka. Dumalo yung itim na dugo sa kanyang gilid. Tila alkitran. Ah! Hindi! Ah! Mabilis akong umatras. Tumayo na matuwid. Ang aking muka ay pawisan at may gasgas. Ngunit kalmado pa rin. Tiningnan ko ang aking bolo na may kaunting dugo ng aswang. Kahit ang isang Diyos ay may kahinaan, Valdemar! Huminga ng malalim si Leonardo. Tiningnan niya ang kanyang sugat. Ang kayabangan niya ay nabawasan at napalitan ng seryosong galit. Alam niyang hindi ako pangkaraniwang manunugis. Dahan-dahan siyang huminga at kinalma ang kanyang sarili. Ang kanyang sugat ay nagpapagaling na. Ngunit ang sakit ay nanatili. Nagulat pa ako bahagya, Kabanong, na kaya niyang pagalingin ang kanyang sugat. Ngunit hindi ako nagpahalata.
Ang tapang mo ay kahanga-hanga, Arnel. Ngunit hindi yan sapat. Ginawa mo lang na mas personal ang laban na ito. Muli kaming nakatingi ng dalawa. Ako'y handa na ulit. Kalmado, ngunit determinado. Si Leonardo ay hindi na nagpapatawa. Naganda ng gumamit ng mas malakas na kapangyarihan. Ang gabi ay tuluyan ng bumaba sa kagubatan at ang aming tagisan ay magsisimula pa lang. Malakas na tawa ang maririnig mo sa kagubatan. Nais na sanang tumulong ng mga alagad niya, ngunit kanyang pinigilan. Ilaan niyo ang inyong mga lakas para sa darating na manunugis. Alam kong darating sila. Hayaan na ninyo ang laban nito sa inyong hari. Laban ito ng hari at mahinang pinuno. Muli siyang natawa, Kabanong. Hinayaan ko na lang siya. Mukha kasing masayang-masaya siya. Tinitigan ko lang siyang nananakit ang aking mga mata. Tinitigan ko lang siyang naniningkit ang aking mga mata. Ika nga nila, maganda sa puso ang palaging pagtawa. Baka kabagang ka ha? Napatingin siya sa akin na naniningkit ang mga mata, saka muling tumawa. Ako naman, napapailing na lang, Kabanong. Natigilan ako nang sumeryoso siya at ngumiti na parang demonyo. Nakita ko ang maitim na aura ng kanyang katawan. Napatingin ako sa paligid. Saka ko lang napagtantong maliwanag na ang buwan at nakikita kong unti-unti na silang lumalakas. Umanda ka na! Matapos ang sandali ng pagtigil namin sa laban, si Leonardo Cabanong ay tila nababalutan ng isang masamang aura. Ang sugat ng kanyang tagiliran ay tuluyan ng naghilom. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na dilaw at ang kanyang buong katawan ay lumaki. Nagkaroon ng matutulis na kuko at ang kanyang mukha ay humaba. Nagiging mas halimaw kaysa tao. Diyos ko, baka pangit-pangit naman. Kaya pala ayaw ni Angel. Kahit sino naman aayaw sa mukha na yan. Bagya akong umatras, Kabanong, ngunit hindi ako nagpakita ng takot. Alam kong dumating na ang pinakamalaking pagsubok. Naganda ko ng isang panungkit gamit ang aking bolo at nagbigay ng isang maikling dasal ng manunugis. Nangunot pa ang noo ko nang umalulong siya. Ang tinig niya ay malalim at nagdaragundong. Sa liwanag ng buwan, Arnel, ang aking kapangyarihan ay nag-aalab. Wala kang puwang sa dilim na ito. Ngayon, tandaan mo kung bakit hindi mo dapat hinamon ng isang agaras. Mabilis na sumugod sa akin si Leonardo. Hindi na tulad ng isang tao kundi ng isang hayop. Mabilis, mabigat, at puno ng tunay na galit. Ang mga kuko niya ay nag-iwan ng guhit sa hangin. Ganun siya kalakas, Kabanong. Gumamit ako ng aking buong kasanayan. Hindi ko sinubukang kalabanin ng lakas ni Leonardo, kundi ginamitan ko siya ng bilis at tikis na natutunan ko sa aking mga ninuno. Umiwas ako sa matalas na atake ni Leonardo. Lumundag patalikod at gumamit ng sipa sa tagiliran ng aswang. Ngunit tila bato ang balat ni Leonardo. Ha! Wala! Walang epekto! Ikaw ay isang alikabok lamang sa aking daanan! Inihagis ni Leonardo ang isang malaking bato na kinuha niya sa lupa. Mabilis akong gumulong na umiwas. At tumama ang bato sa puno, na agad namang nagkabiyak. Ay daw gago! Namamatong walang ya! Tumayuko't pinag-aralan ng galaw ng kalaban. Ang susi sa labang ito, Kabanong, ay ang puso at diwa, hindi ang pisikal na balat. Muling sumugod si Leonardo. Handa siyang durugin ako. Sa halip na umiwas, nagpakita ako ng tapang na humahamon sa agaras. Sinalubong ko ang atake, ngunit hindi gamit ang aking bolo, kundi ng aking katawan. Nang magsalubong kami, iniyuko ko ang sarili at sinubukan kong ipitin ang braso ni Leonardo sa kanyang liig, gamit ang aking mga kalamnan at ang bigat ng aking katawan. Ito ay isang desperadong depensa, Kabanong. Nabigla siya sa kalabisan ng tapang na ipinakita ko. Gumamit siya ng higit na puwersa at sinubukang sirain ang pagkakahawak ko. Bitiwan mo ako! Walang kwenta ka! Dahil sa labis na puwersa ni Leonardo, nagbigay ako at nabitiwan siya. Ngunit bago ko tuluyang maitapon, gamit ang aking kaliwang kamay, mabilis kong inilabas ang isang maliit na botelya ng asin na may dasal na nakabalot sa tela.
Haharapin ko ang dilim mo, Voldemort! Hindi ka magtatagumpay! Ibinato ko ang asin sa mukha ni Leonardo. Ang dasal at asin ay nagdulot ng matinding epekto sa anyong aswang niya. Umuungol siya sa sobrang sakit. Ang aswang ay nasunog kung saan tumama ang asin at siya ay napaatras ng ilang hakbang. Napahawak sa kanyang mga mata. Ang tunay na anyo niya ay kumikislap at tumihina. Ah! Ah! Dahil sa panandali ang panghihina at pagkabulag ni Leonardo, nakita ko ang pagkakataon. Ito na ang huling sandali. Tuminapon ako hawak ang aking bolo at isinaksak ito sa direksyon ng puso ni Leonardo. Ang tanging paraan para tuluyang patayin ng isang agaras. Ngunit bago ko pa magawa, may sumigaw sa di kalayuan, sigaw ng pamilyar sa akin. Arnel! Nanlaki ang mga mata ko, Kabanong, dahil nakita ko si Leonardo na hawak si Angel kasama si Victoria. Nagtaka ko. Napatingin ako sa kalaban ko. Hindi pala ito ang tunay na Leonardo. Pumapalakpak si Leonardo, Kabanong, na tila ba lasap nito ang tagumpay. Ha! Napakahusay, Arnel! Talaga namang kahanga-hanga ang tapang mo. Ngunit napaka-primitibo! Napuno ng lamig ang buong katawan ko, Kabanong. Napatitig ako sa bangkay ng aking pinatay. Isa pala itong kampon o pambara na ginawang kahawig ni Leonardo sa pamamagitan ng madilim na mahika. Akala mo ba ganyan ako kahina? Ito isang panlilin lang. Akala mo ang anak ko at ang mapapangasawa niya ilalabas sa dilim ng walang planong nakahanda? Arnel, ikaw ay matapang, ngunit isang bata pa rin. Habang nagpapawis ka at nag-aaksaya ng oras sa aming babaylan, si Angel ay matagal nang nasa aming mga kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang hinila ni Leonardo si Angel. Napaungol ang dalaga dahil sa sakit. Ang akala mo ba, Arnel, ay ang lakas ang magpapapanalo sa'yo? Pero sa mundong ito, ang panlilin lang ang pinakamabisang sandata. Namuo ang galit sa aking puso. Tila nag-aapoy. Itinaas ko ang aking sandata. Kahit pa ako ay pagod at sugatan na. Bitiwan mo siya! Hindi ko siya bibitiwan. Akin siya, Arnel. At ikaw ang magbabayad ng presyo ng kanyang pagtakas. Sumuko ka na, Arnel. Ibigay mo sa amin ang mga sikreto ng banwa. Kung gagawin mo yan, baka sakaling bigyan ka namin ng mabilis na kamatayan. Tingnan mo siya, Arnel. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Sa loob ng ilang araw, ikakasal kami. Ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, lahat ay magiging akin. Tiningnan ko si Angel. Ang galit ay pumalit sa lahat ng sakit at pagod na aking nararamdaman. Ang aking buong pagkatao ay nag-igting at ang aking mga mata ay nagbabaga. Walang sino man na makakakuha sa kanya. Hindi mo pa ako tinalo, Voldemort. Mukhang kailangan pa nating turuan ng pinuno ng ilang aral tungkol sa pag-aari. Itinulak ni Leonardo si Angel kay Victoria at tumarap sa akin. Handa nang magsimula ng tunay na labanan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako gagamit ang palitan nyo. Harapin mo ang tunay na lakas ng isang agaras! Tuluyan nang nagsimula ang tunay na labanan, Kabanong. Si Leonardo ay hindi na nagbigay ng palugit sa akin. Ang bawat suntok niya ay tila hampas ng bato. Ako naman, sa kabilang banda, ay gumagamit ng tikis at kasanayan ng mga manunugis. Sinasalo ang mga atake ni Leonardo gamit ang aking bolo na kumikislap sa dilim. Gumamit na si Leonardo ng kanyang buong lakas sa aswang. Hindi siya nagpakita ng awa, Kabanong. Sinubukan niya akong durugin sa pamamagitan ng mabilis na sunod-sunod na atake. Nasinubok ang depensa ko. Hindi ka mananalo sa akin, Arnel. Ang lakas ko ay hindi mo kayang pantayan. Ang puso mo ang kakalabanin ko, Voldemort. Hindi ang lakas mo. Sa isang mabilis na pagkakataon, nagtagumpay ako na hiwain ang braso ni Leonardo gamit ang aking bolo. Dahil sa pagiging agaras ni Leonardo, hindi ito gaanong malalim, ngunit ang kirot ay naramdaman ng aswang. Hayop ka! Sa galit, nagpalabas si Leonardo ng isang malakas na enerhiya na tila hangin na nagmula sa kanyang kamay. Tumilapon ako't bumagsak sa lupa, at ang aking bolo ay nahulog palayo. Naging masalimuot ang aking paghinga
at ang aking mga mata ay tila nahihilo. Bago pa man ako makatayo, nagbigay ng hudyat si Victoria. Lumapit siya kay Angel na nakatali at umiiyak sa gilid. May hawak siyang matalim na punyal at idinin ito sa liig ng dalaga. Tama na, Arnel! Napatigil rin si Leonardo. Ang lahat ng mga matay nakatuon kay Victoria, habang si Victoria ay matalim ang tingin. Arnel, ikaw ay isang matapang na mandirigma at yon ay hinahangaan ko. Ngunit ang iyong tapang ay walang puwang sa harap ng aking anak. Mas idiniin pa niya ang patalim kay Angel. Pumitik ang dugo mula sa lig ng dalaga. Nanlalaki ang mga mata ko sa nakita. Paano mo nagagawa sa anak mo ang kasamaang yan, Victoria? Siya ay yung dugot laman. Anong klaseng ina ka? Mas pipili mo magkaroon ng kapangyarihan kaysa magkaroon ng anak? Ang gusto ko lang naman ay sumuko ka na. Arnel, wag! Isipin mong nakararami! Huwag kang susuko! Sumuko ka, Arnel! O sisiguraduhin kong wala nang ikakasal na kinari at wala nang angel na makikita sa mundong ito. Ibigay mo sa akin ang sandata mo at manumpa ka na aalis ka at hindi na kailanman magpapakita pa kay Angel. Napatingin ako kay Angel na nasa bingit ng kamatayan. Ang aking galit ay nabawasan at napalitan ng sakit at desperasyon. Napilitan akong gumawa ng desisyon habang si Leonardo ay napangisi. Narinig mo, Arnel? Wala kang pagpipilian. Ibigay mo na sa amin ang iyong bertod. Huwag, Arnel! Huwag kang papalin lang sa kanila. Nangako ka sa akin na ibibigay mo ang aking kalayaan kahit na sa uling patak ng iyong dugo. Nakalimutan mo na ba ang pangako mong yan, Arnel? Ikaw ang pinuno na inyong tribo at ikaw ang pag-asa ng baryo. Kaya, Arnel, bumangon ka! Manahimik ka! Ikaw ang manahimik, Mama. Masyado kang gaman sa kapangyarihan. Nakalimutan mo ng anak mo ko. Mas mahalaga sa akin ang ating karangalan. Kung walang kapangyarihan ay sa tingin mo ay gagalang ka pa ng ibang angkan? Katahimikan ang gusto ko, Mama. Kalayaan na magkaroon ng malaya at normal na buhay. Walang katahimikan sa mga katulad natin, Angel! Wala! Mama, pakiusap. Huwag mo na siyang saktan. Huwag mo na kaming saktan. Humarap si Victoria sa anak niyang si Angel. Ngunit kabanong walang makikitang awa sa mga mata nito. Matigas ang puso ng isang reyna. Huminahon ka, Angel! Ginagawa ko lang ang dapat. Ang ginagawa ko ay para sa ating lahat. Para sa atin, Mama. Tingnan mo ako. Masaya ba ako? Bakit mo ipipilit ang isang buhay na alam mong magpapahirap sa akin? Ang pag-ibig ay isang kahinaan, Angel. Ang pag-ibig mo kay Arnel ay magdadala ng kamatayan sa buong lahi natin. Kailangan mo magpakasal kay Leonardo. Ito ang katungkulan mo. Ito ang kapangyarihan na dapat mong taglayin. Ayaw ko na kapangyarihan mo. Ayaw ko na kasunduan na yan. Mas gugustuhin ko pang mamuhay na kasama si Arnel sa isang kubo at maging mahirap kaysa maging reyna ng mga kinari na nakatali sa isang halimaw. Nagulat ako sa sinabi ni Angel Cabanong sa kanyang mga inihayag sa kanyang ina. Hindi mo naintindihan, anak. Walang pagpipilian ng isang reyna. Ang pag-iwan mo kay Leonardo ay pagtataksil sa ating dugo. Ang manunugis na yan ay isang sakit na kailangan nating tanggalin. Hindi siya sakit. Siya ang nagbigay sa akin ng buhay, Ma. Pinili ko siya. Kung mahal mo ko, Mama, pakiusap. Bitiwan mo kami. Hindi, Angel. Hindi ko hahayaang sirain ng kamangmangan mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Arnel, ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Sumuko ka na. Hayaan mo na lang kaming patayin ka ng mabilis at hindi na namin hahawakan pa si Angel. Yan ang huling desisyon ko. Napuno ng paghihirap ang mukha ko. Ang aking pag-ibig kay Angel ay labis. Ngunit ang pagyuko sa harap ng kaaway ay nangangahulugang pagsira sa aking pangako at sa aking sarili bilang pinuno. Angel! Huwag, Arnel. Huwag kang susuko. Walang pagmamahal ang makakapagligtas sa iyo ngayon, Arnel. Oras na! Sumuko ka na! Naghintay si Victoria at Leonardo sa pagsuko ko. Ang reyna ay may hawak na patalim sa leeg ni Angel, habang ako ay nakatayo, sugatan ngunit matibay ang loob. Wala kang balak sumuko! Arnel, ang oras mo ay tapos na! Sumuko ka o sisiguraduhin kong ang dugo ng anak ko ang magiging unang biktima ng gabing ito! Tinitigan ko si Angel.
Kitang-kita ko ang takot at pagmamakaawa sa mata ng dalaga. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa at ang paniniwala ni Angel na ako ay hindi susuko. Ibinalik ko ang tingin ko kay Victoria at sa halip na sumuko, itinaas ko ang aking dibdib. Ang boses ko ay malalim, malinaw at umaalingaw-ngaw sa gubat. Hindi ako susuko! Anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi ako magpapatali sa takot at hindi ako susuko sa kasamaan. Hindi ako pipili na madaling kamatayan para lamang makita si Angel na nabubuhay sa walang hanggang pagpapahirap. Isang matapang nakbang ang ginawa ko. Sa halip na matakot, idiniklara ko ang aking pagkatao. Ako si Arnel. Ako ay manunugis. At simula sa araw na ito, ako ang pinuno ng mga manunugis na may matapang na dugo. Ang dugo ng mga tao na piniling lumaban sa dilim. Hindi ang mga taong yuyuko sa mga aswang na tulad ninyo. Namula sa galit ang mukha ni Victoria. Ang kanyang matigas na puso ay tila nabasag dahil sa pagsuway ko at sa banta ng kanyang kapangyarihan. Walang iya ka! Magbabayad ka sa pagmamalaki mo! Hindi na ako maglalaro sa iyo, Arnel. Papatay kita ngayon din. Mabilis na tumakbo si Leonardo patungo sa akin. Inihanda ang kanyang mga kuko at lakas. Naramdaman ko ang pagdagungdong ng lupa habang papalapit ang aswang. Naganda ako. Hawak ang aking bolo. Ang aking huling lakas ay inilaan ko para sa sandaling yon. Dito na tayo magtatapos, Voldemort! Sumalubong ako sa atake ni Leonardo, habang si Victoria ay handa na rin patayin si Angel. Ngunit nasa ganun kaming tagpo nang may magsalita mula sa dilim. Lahat kayo laban sa isa? Mukhang hindi naman yata patas yan, no? Arnel, ikaw na bahala sa pangit na yan. Ako nang bahala kay Victoria. Lumabas si Eric mula sa kadiliman kasama ang higit kumulang 200 manunugis. Nang makita sila ng mga aswang na Aragas at Kinari, ay napatras sila bahagya. Pagbabayaran mo matandang aswang ka ang pambubugbog mo sa akin. Sinabak mo pa si Angel. Kahit babae ka, tandaan mo hindi kita sasantuin. Matapos ang deklarasyon namin, sabay-sabay sumalakay ang magkabilang panig. Si Leonardo ay sumugod patungo sa akin. Kasabay nito, dumating ang mga kasamahan namin, ang mga manunugis, at nakipaglaban sa mga tauhan ni Leonardo. Ang gubat ay naging isang madugong labanan. Sinalubong ko ang atake ni Leonardo. Ang lakas ng agaras ay pilit kong sinasalo gamit ang aking bolo na may proteksyon ng mga dasal. Ang bawat salpukan ng bolo ko at ng kuko ni Leonardo ay lumilikha ng matinding ingay. Mamamatay ka sa kamay ko! Walang manunugis ang makakatalo sa akin! Masusunog ka sa apoy! Kabayaran mo sa mga taong pinaslang mo! Sa isang mabilis na pagkilos, sinubukan ko na tusukin ang puso ni Leonardo. Ngunit mabilis na nakaatras ang aswang. Ginantihan ako ni Leonardo ng isang sipa na tumama sa tagiliran ko. Napatiklop ako sa sakit, ngunit agad na bumangon. Sa kabilang banda, si Ama ay nakikipaglaban kasama ang kanyang mga manunugis. Ang mga manunugis ay armado ng mga dasal, matutulis na kahoy na may anting-anting at mga bolo. Ang mga aswang at kampo ni Leonardo ay sunod-sunod na bumabagsak. Huwag kayo magpapadala sa takot! Ang dugo natin ay hindi lason! Lumabang kayo para sa banwa! Isang malaking aswang ang sumugod kay Ama. Ngunit mabilis niyang sinambot ang atake at sinaksak ang dibdib ng halimaw gamit ang kanyang talisman na kutsilyo. Namatay ang aswang, naging abo sa lupa. Habang abala ang lahat sa digmaan, si Eric na nagtago sa likod ng malalaking puno ay gumawa ng paraan. Ang kanyang tanging layunin ay si Angel. Dahan-dahan siyang gumapang patungo kina Victoria at Angel na nakaposisyon malapit sa isang kawayanan. Walang silbi! Walang silbi ang lahat! Hindi niya inaasahan ang pag-atake ni Eric. Gamit ang kanyang pana, mabilis na pinuntiryan ni Eric ang kamay ni Victoria na may hawak na patalim. Bitiwan mo siya, Victoria! Hindi tinamaan ang kamay ni Victoria, ngunit ang pana ay tumama sa lupa at ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng Reyna. Lumingon siya kay Eric na nananlilisik ang mga mata. Ikaw! Ang alalay na yan! Alalay ka dyan! Matalik akong kaibigan, bro ah! Sinamantala ni Eric ang sandali.
Mabilis siyang tumalon at kinuha ang patalim na punyal na nasa lupa mula sa isang patay na kampon. At mabilis niyang pinutol ang tali ni Angel. Eric! Lumakbo ka na! Bilis na! Huwag! Bumalik kayo! Ngunit huli na ang lahat. Sa pagtataka at galit ni Victoria ay hindi na niya nahabol ang dalawa. Mabilis na tumakbo si Eric at Angel. Nakita ni Leonardo ang pagtakas ni Angel at ang galit ni Victoria. Nabawasan ang kanyang konsentrasyon. Hindi! Angel! Bumalik ka! Sa sandaling yun ng pagkaabala ni Leonardo kay Angel, sinamantala ko ang pagkakataon. Isang huling sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ginamit ko ang aking buong lakas at itinulak ang aking sarili pasulong. Itinarak ko ang aking punyal sa lalamunan at ang isa pang punyal sa kanyang puso. Para kay Angel! Yeah! Natalo ang mga aswang at maging si Victoria at ang kanyang lahi ay namatay. Tila isang impyerno ang kagubatan kung saan naglalaban ang kasamaan at kabutihan. Mga sigaw at alulong ang namayani sa paligid, na parang kulog na kay daling naglaho sa hangin. Tinipo namin ang mga aswang at sinunog. Nakikita ko rin sa mga mata ni Angel ang lungkot nang makita niya ang kanyang mama. Paalam, Mama. Mahal na mahal ko kayo at patawad. Kung may susunod na buhay pa sana ay maging normal na tao ka na. Isang ina na siyang reyna ng simpleng tahanan at si Ama ang hari. Kung may susunod na buhay, kayo pa rin ang aking pipiliing maging magulang. Tapos na, Angel. Ligtas na tayo. Ligtas ka na. Si Mama, kahit anong sama niya, siya pa rin ang mama ko, Eric. Gusto ko siyang malin pero pinili niya ang dilim. Lumingon ako, lumapit at umupo sa tabi ni Angel. Hinawakan ko ang kamay niya ng marahan. Ginawa niya ang pinaniniwalaan niyang tama, Angel. Pinili niya ang kapangyarihan kaysa pag-ibig. Hindi mo yung kasalanan. Ang pagmamahal mo sa kanya ay mananatili. At yun ang mahalaga. Arnel, kung hindi ko kayo nakilala ni Eric, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Sa iyo, nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang kalayaan. Napuno ng damdamin ng mga mata ni Angel. Puno ng tapang. Inamin niya ang kanyang matagal nang nararamdaman para sa akin, Kabanong, na akin namang ikinagulat bahagya. Arnel, mahal na mahal kita. Alam kong hindi ito madaling sabihin, lalo na sa gitna ng lahat ng ito. Pero hindi ko na kayang itago. Ikaw ang liwanag na nag-alis sa akin sa dilim. Ang mga salita ni Angel ay tumagos sa puso ko, Kabanong. Ang aking matinding pagod at sakit ay tila naglaho. Hinawakan ko ng maigpit ang kamay ni Angel. Alam mo bang, gabi-gabi, hindi ako makatulog sa takot na baka makuha ka niya. Ang bawat laban, ang bawat sugat, lahat yun ay hindi importante. Basta alam kong ligtas ka. Angel, wala nang Reyna, wala nang Agaras, wala nang manunugis na makakapaghiwalay sa atin. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Ang dahilan kung bakit ako lumalaban at nabuhay. Yumakap ako kay Angel. Ang yakap ay hindi lang ng pagmamahal, kundi ng tindig at pangako ng kapayapaan matapos ang bagyo. Naramdaman ni Angel ang tibok ng puso ko at alam niyang siya ay ligtas na. Tumango si Eric na may ngiti sa muka at tumayo para bigyan kami ng espasyo. Sige na. Kailangan nyo ng sandaling ito. Lumakad si Eric papalapit kay Ama. Iniwan kaming dalawa na lamang. Ako at si Angel ay naghiwalay ng yakap at tiningnan ang sunod-sunod na apoy na unti-unting lumiliwanag sa pagdating ng bukang liwayway. Ano na ngayon ang mangyayari, Arnel? Ngayon, magtatayo tayo ng bago. Isang buhay na malaya sa takot, malaya sa mga aswang. Magtatayo tayo ng sarili nating banwa. Ngayon, sisimulan natin ang sarili nating kwento. Ang araw ay sumikat na. Nagbibigay ng bagong liwanag sa aming buhay. Ang dilim ay tuluyan ng natalo. At ang pag-ibig namin ni Angel ay naging simbolo ng bagong pag-asa. Hoy, mga lovebirds! Baka gusto nyo umuwi na! Nagtawanan naman kami ni Angel na lumapit sa kanila. Niyakap ako ni Ama ng puno ng pagmamalaki.
habang mga manunugis ay nilagay ang kanilang kamay sa kanilang dibdib at yumuko. Ipinagmamalaki kita aming pinuno. Salamat po, Tay. Umalis kami sa gubat baon ng isang alaala. Hindi pa ito ang katapusan ng aming pahina bilang mga manunugis. Bagkus, ito pa lang ang simula. Simula para sa amin ni Angel. Simula para sa aking pagiging pinuno. Nakakbay ako sa kanya habang naglalakad palabas ng gubat. Hindi ba kayo lalanggamin dyan? Inggit ka na naman. Mahal kong pinuno, nakakalimutan mo. May utang ka sa akin ha. Hindi mo ako nasamahan kay Marites. Oh, akala ko ba natalo ka na ng kamote? Ha? Ako? Matatalo ni Dionisio? Ha? Patatalo ba ako? Hindi porket pinuno ka na at may angel ka na. Makakaligtas ka na sa akin ha. Samahan mo ako kay Marites ha. Huwag kang mag-alala, Eric. Sasamahan ka namin. Oy, saan ko yan ha? Nagtawanan na lamang kami, Kabanong. Lumipas ang araw, natupad na nga ang pangarap ni Eric na masamahan namin siya sa panliligaw kay Marites. Sabay kami ni Mariang nagpunta sa tindahan ni Marites. Sabay kami ni Angel na nagpunta sa tindahan ni Marites. Nauna na kasi si Eric. Malayo pa lang kami, ay naririnig na namin ang pambobola ni Eric sa dalaga. Oh, Marites kong nilalangit. Nilalangaw pati puwet. Nilalangaw pati puwet. Yes. Ano ka ba naman? Marites, hindi ikaw yun ha? Napapakamot siyang nilingon kami ni Angel. Hinampas pa niya ako at marahang tinadyakan na akin namang ikinatawa. Binati pa namin ni Angel si Marites na gumanti naman sa amin ng pagbati at matamis ng ngiti. Marites, huwag mo nang patagalin yan ha. Mahal na mahal ka niyan. Wala yung bukang bibig kundi ikaw. Napangiti naman si Marites sa amin. Umiip ang malamyos na hangin nang may masagap kaming enerhiya na pamilyar. Nagkatinginan pa kami, Kabanong, at sinundan ng tingin kung saan nanggagaling ang enerhiya. Paglingon namin ay nagmumula sa nakangiting si Marites. Nyay! Takbo! At dito po nagtatapos ang sarili kong karanasan at kwento. Sana po ay natakot, natuwa, at may nakuha kayong aral sa aking buhay pag-ibig at bilang isang manunugis. Kahit na makabago na ang panahon ngayon at paangat na ng paangat ang mga teknolohiya, ay masasabi kong meron pa ring mga kampo ng dilim na nagtatago at naghihintay ng mga bagong mabibiktima nila. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Bago po tayo magwakas ay gusto ko magpasalamat sa mga lahat ng sumubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po at bago lang po kayo sa channel natin, sana po'y mag-subscribe po kayo at huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayo mga bagong videos. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-comment at mag-like. Ngayon kung medyo nabitin po kayo, bisitahin niyo po yung ibang channel natin, ang Pamela Clamil na channel, kung saan nagnanarrate po ako doon bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. At kung gusto niyo po ng mahaba rin po at maganda na kwento, bisitahin niyo po yung bagong-bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0 kung saan may moving images na doon. Kaya pwede na po kayong manood habang nakikinig ng ating mga magagandang narration na meron na pong music and effects. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Asahan ko po kayo. At para hindi na po kayo mahirapang hanapin ang mga channel na ito, ilalagay po namin sa description o ipipin comment po namin ang link ng mga channel na nabanggit. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!